Hating gabi, natutulog kaming mag-asawa. Tumawag ang biyenan ko. 7:00 raw ng umaga bukas ay maghanda kami ng 1,000,000 piso para ibili ng kotse ang kapatid ng asawa ko. Hindi pa ako nakakapagsalita ay sumagot na ang asawa ko. Wala naman siyang kapansanan para hindi niya mabili iyan ng sarili niya. Nang gabing iyon, halos 20 minuto pa lang kaming nakakapikit, biglang nag-vibrate ng sunod-sunod ang telepono sa ibabaw ng side table. Umilaw ang screen at nagbigay ng asul na liwanag sa madilim na kwarto. Nang makita ko ang salitang Nanay Hilda na nakarehistro sa screen, agad akong nagising. Hindi ko inakalang ang tawag na iyon ang hihila pababa sa tabing na nagkukubli sa maraming lihim ng pamilya ng asawa ko at magbubunyag ng mga bagay na kahit sa pinakamasamang panaginip ay hindi ko maiisip. Ako si Valerie Di Makulangan, 36 na taong gulang, isang finance manager sa isang kumpanya ng mga appliances sa lungsod ng Antipolo. Ang asawa ko ay si Quintin Macaraeg, mas matanda sa akin ng 3 taon at nagtatrabaho bilang chief engineer sa isang malaking planta. 8 taon na kaming kasal at may isang anak na babaeng nag-aaral sa elementarya. Hindi man kami sobrang yaman na kayang gumastos ng hindi nag-iisip, dahil sa sipag at pag-iipon ay nakapundar kami ng isang katamtamang laki na bahay sa isang tahimik na subdibisyon, may emergency fund, at walang utang kahit kanino. Katapusan ng linggo noon ngunit pareho kaming nag-overtime sa trabaho. Nakauwi ako ng halos 9:00 ng gabi at mas na-late pa siya sa akin ng 1 oras. Kumain lang kami ng pansit canton, chinek ang takdang aralin ng bata, at pinatulog ito bago kami nakapagpahinga. Tandang-tanda ko pa na bago patayin ang ilaw, humila ng kumot si Quintin at dumaing na kahit sino pa ang tumawag bukas ng umaga ay babaliwalain niya dahil gusto niyang matulog hanggang tanghali. Ngunit wala pang kalahating oras, ang mismong ina niya ang tumatawag. Bihirang tumawag si Nanay Hilda ng ganitong oras. Madalas ay sa umaga o pagkatapos ng hapunan siya tumatawag para mangumusta, magpabili ng gamot, magpabayad ng kuryente, o magtampo dahil matagal na kaming hindi nakakadalaw. Pero ang tumawag ng 3 beses bago maghating gabi ay paniguradong hindi maliit na bagay. Agad akong bumangon, binuksan ang lampshade, at sinagot ang tawag. Hello po nanay, ano pong problema? May masakit po ba sa inyo o may nangyari sa bahay? Hindi ko pa natatapos ang tanong ko. Sumagot na agad si Nanay Hilda. Nagmamadali ang boses niya ngunit hindi bakas ang panghihina. Bagkus, boses iyon ng isang taong nakapagdesisyon na at tumawag lang para mag-utos. 7:00 ng umaga bukas. Maghanda kayong mag-asawa ng 1,000,000 piso. Sasamahan ko si Bastian kumuha ng kotse. Hawak ko ang telepono at inisip na baka namali lang ako ng dinig. Ang antok ko ay biglang nawala at napalitan ng gulat. Ang 1,000,000 piso ay hindi 1,000 o 10,000 na pwede ko lang i-transfer gamit ang banking app sa cellphone. Napakalaking halaga nito at katumbas ng ilang taong ipon ng pamilya namin. Tumahimik ako ng ilang segundo bago nagtanong ng dahan-dahan, Nanay, 1,000,000 po kamo? Para saan po ang 1,000,000? Nairita si Nanay Hilda dahil sa dami ng tanong ko. Sinabi ko na nga sa iyo, hindi ba? Nakapili na si Bastian ng bagong labas na 7-seater SUV, kulay itim, napaka-elegante tingnan. Magbubukas siya ng isang premium na serbisyo sa transportasyon. Kung hindi maayos ang kotse niya, walang pipirma ng kontrata sa kanya. Ang lalaking negosyante ay dapat may sasakyang kagalang-galang. Lumingon ako kay Quintin. Gising na siya at nakasandal na sa unan. Bakas ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit unti-unting nag-iiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sinubukan kong kalmahin ang boses ko. Pero nanay, malaking bagay ang pagbili ng sasakyan. Dapat pinag-usapan muna natin ito. At saka, magkano po ba ang bibilhing kotse ni Bastian? At magkano na ang naipon niyang kapital? Biglang nagtaas ng boses ang biyenan ko. Dami mo namang tanong! Naireserba na ang kotse para sa kanya. Kailangang nandyan na ang pera bukas ng 7:00. Kundi mawawala ang down payment niya. May kikitain siyang mga business partners. Pagtatawanan lang siya kung luma ang sasakyan niya. Pareho naman kayong kumikita ng malaki. Tulungan niyo na ang kapatid niyo. 1 beses lang naman. Hindi naman mawawala iyan. Nang marinig ko ang linyang tulungan 1 beses lang, parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses sinabi iyan ni Nanay Hilda. Tuwing mag-aaral ng short course si Bastian, magbubukas ng negosyo, lilipat ng trabaho, o mangungutang, palagi niyang sinasabi na ito na ang huli.
Hindi pa ako nakakasagot nang biglang kunin ni Quintin ang telepono mula sa kamay ko. Inilapit niya ito sa kanyang tainga. Hindi malakas ang boses niya ngunit malamig at puno ng paninindigan na kahit ako ay nagulat. Ma, wala naman siyang kapansanan para hindi niya mabili iyan ng sarili niya. Nanahimik ang kabilang linya. Sa loob ng 8 taon kong pagiging manugang, ito ang unang beses na narinig kong sumagot ng ganoon si Quintin sa kanyang ina. Tahimik siyang tao. Mahal ang ina, at palaging iniiwasan ang gulo. Kahit madalas siyang hindi sang-ayon, mas pinipili niyang manahimik o sumagot ng banayad. Ngunit ang hingan ng 1 milyong piso sa gitna ng gabi ay tila sumagad na sa kanyang pasensya. Makalipas ang ilang segundo, nag-iba ang tono ni Nanay Hilda. Ang pagiging mapag-utos ay nauwi sa pag-iyak na nagpatayo ng mga balahibo ko. Ganyan ka na makipag-usap sa nanay mo, Quintin? Mula nang mag-asawa ka, nagbago ka na talaga. Dati, umubulang ang kapatid mo, uuwi ka na agad. Ngayon na may pagkakataon siyang umasenso at humihingi ako ng 1 milyon, parang ibang tao ka na akong makipag-usap. Hinawakan ng mahigpit ni Quintin ang telepono. Ma, wag po kayong umiyak. Tinatanong ko lang kung magkano na ang inilabas ni Bastian. Nasaan ang kontrata ng premium transport service na iyan? Anong kumpanya ang kadil niya? May papeles ba siya para patunayan iyan? Walang sinagot na kahit ano si Nanay Hilda. Paulit-ulit lang niyang sinabi na kailangan ang pera kinabukasan ng umaga, na nangako na siya sa kausap nila, at kapag hindi nakuha ang sasakyan, mawawala ang down payment, ang kontrata, at ang kinabukasan ni Bastian. Nagtanong muli si Quintin, magkano ang down payment? Kanino nakapangalan ang sasakyan? Sino ang magbabayad ng balanse buwan-buwan? Biglang huminto sa pag-iyak si Nanay Hilda at nagsalita sa napakalamig na tono. Wala akong pakialam kung paano niyo gagawa ng paraan. 7:00 ng umaga? Kailangang may 1 milyon? Kapag may masamang nangyari kay Bastian, kayo ang sisisihin ko. Pagkatapos noon, pinatay niya ang tawag. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Sa labas ng bintana, pumasok ang hanging amihan at bahagyang pinagalaw ang kurtina. Tiningnan ko ang orasan, saktong 2:00 ng hating gabi. Sa isang tawag na wala pang 10 minuto, tuluyan nang nawala ang antok ko. Ibinaba ni Quintin ang telepono sa kama at matagal na nakatitig sa kawalan. Ang liwanag ng lampshade ay nagpakita ng bakas ng galit at pangamba sa kanyang mukha. Lumingon siya sa akin at nagsalita ng mabagal. Nangako na si nanay na kukunin ang kotse bago pa man tayo tanungin. Sigurado akong may ibang bagay pa sa likod nito na hindi niya sinasabi. Hindi ako sumagot, ngunit sa loob-loob ko ay may namumuong napakasamang kutob. Ang taong humihingi lang ng pera ng maayos ay hindi tatawag sa gitna ng gabi, mag-uutos ng deadline, at gagamitin ang kinabukasan ng anak para manakot ng ibang tao. At alam kong nang gabing iyon, hindi na kami makakatulog pang muli. Nang gabing iyon matapos ibaba ng biyenan ko ang tawag, nakasandal lang kami ni Quintin sa headboard ng kama. Walang nagsasalita. Nasa gitna namin ang telepono. Matagal nang patay ang screen, ngunit parang umaalingaw-ngaw pa rin sa kwarto ang mga salita ni Nanay Hilda. 7:00 ng umaga. Kailangang may 1 milyon. Pinagmasdan ko ang mukha ng asawa ko at naunawaan kong ang galit niya ay hindi lang nagsimula sa tawag na ito. Ito ay naipon sa loob ng napakaraming taon, mula sa mga panahong nagparaya siya, sa mga perang tahimik niyang ibinigay, hanggang sa mga pagkakataong kaming mag-asawa ang sumalo sa mga problemang ginawa ni Bastian. Upang maintindihan kung bakit ganun na lang kadaling tumawag si Nanay Hilda sa amin ng hating gabi para humingi ng 1 milyong piso, kailangang balikan ang mga araw na bago pa lang akong manugang. Noong una, inisip ko na baka mas paborito lang talaga ng pamilya ang bunso, na karaniwan namang nangyayari sa maraming pamilyang Pilipino. Ngunit pagkalipas ng 8 taon, na-realize ko na ang labis na paboritismo kapag tumagal ay hindi na pagmamahal. Nagiging anino ito na lumulukob sa buong pamilya, kung saan ang taong paborito ay nagiging iresponsable, at ang taong maunawain ay inaasahang magpasa ng lahat ng obligasyon. 9 taon ang tanda ni Quintin kay Bastian. Mula pagkabata, matalino na si Quintin, tahimik, at hindi kailanman nagbigay ng sakit ng ulo sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng high school, pumasa siya sa isang magandang universidad para kumuha ng engineering. Sa umaga ay pumapasok siya, at sa gabi ay nagkukumpuni ng mga appliances o nagtututor para tustusan ang pag-aaral. Kahit maliit ang kinikita, nagpapadala pa rin siya sa kanyang ina para pambili ng gamot o pandagdag sa allowance ng kapatid. Samantala, si Bastian ay palipat-lipat ng kurso. Minsan sasabihin niyang hindi para sa kanya ang kurso.
Minsan naman ay sasabihin niyang walang kwenta ang mga propesor, o kaya ay sisisihin ang mga kaibigan na humihila raw sa kanya pababa. Noong buhay pa ang biyenan kong lalaki, mahal din niya ang bunso, ngunit marunong siyang magdisiplina. Isang beses na huminto si Bastian sa pag-aaral para magtayo ng computer shop kasama ang mga barkada, pinauwi siya ng kanyang tatay, pinagalitan, at pinilit na magtrabaho bilang helper sa isang talyer. Ngunit matapos mamatay ang biyenan ko dahil sa matinding sakit, ibinuhos ni Nanay Hilda ang lahat ng atensyon at pagmamahal kay Bastian. Palagi niyang sinasabi kay Quintin, "Wala na ang tatay niyo, ikaw ang panganay kaya ikaw na ang tatay ng kapatid mo. Kayo na lang dalawa ang meron ako." Maganda pakinggan ang mga salitang iyon. Ngunit unti-unti nitong itinali si Quintin sa lahat ng pagkakamali ng kanyang kapatid. Sa mga unang taon ng aming kasal, hindi ko pinigilan ang asawa ko na tumulong sa pamilya niya. Sinabi ni Bastian na gusto niyang mag-aral ng pag-aayos ng aircon. Binayaran namin ang tuition. Sinabi niyang kailangan niya ng laptop para sa trabaho. Ibinili siya ni Quintin ng bago. Pagkatapos noon, pumasok si Bastian sa pagbebenta ng mga gadgets at electronics. Ibinigay ko pa nga ang year-end bonus ko pambayad sa upa ng pwesto at pambili ng unang batch ng paninda. Inisip ko noon na normal lang sa mga bata ang madapa ng ilang beses, basta't may determinasyong bumangon. Pero hindi itinuring ni Bastian na oportunidad ang mga perang iyon. Para sa kanya, karapatan niyang matanggap ang mga iyon. Wala pang 4 na buwan, ay nagsara na ang tindahan niya ng electronics. Kesyo mahirap daw magbenta, laging tumatawad ang mga customer, at maling modelo daw ang idinideliver ng supplier. Kalaunan, nalaman kong madalas niyang iwan ang tindahan para gumimik. Kumuha siya ng mga mamahaling cellphone para lang may maipost sa social media at ang napagbentahan ay naubos sa inuman kasama ang mga barkada. Ang pinaka hindi ko makakalimutan ay noong nagtayo siya ng isang milk tea shop, 3 taon na ang nakakalipas. Nagpakita si Bastian ng isang napakagandang business plan, may mga pictures, projected income, at nangakong babayaran ang kapital sa loob ng 18 buwan. Tumawag si Nanay Hilda at sinabing ito na ang huling pagkakataon para umasenso si Bastian. Nagbigay kaming mag-asawa ng halos 200,000 piso. Gumawa pa ako ng spreadsheet para sa expenses at nagbilin na bawat gastusin ay dapat may resibo. Pero pagkahawak niya ng pera, bumili agad si Bastian ng pinakabagong modelo ng cellphone dahil kailangan daw niya itong pang-shoot ng video advertisement para sa shop. Nagpa-cater pa siya, nagbayad ng banda, at nag-imbita ng kung sino-sino sa engrandeng grand opening na pinabless pa sa pari. Hindi lang iyon, bago pa magbukas ang shop, dinala niya ang girlfriend niya sa isang bakasyon sa beach para daw mag-relax bago sumabak sa mabigat na trabaho. Naubos ang pondo at dinagsalang ang shop noong unang linggo. Wala pang kalahating taon, nagsara ang milk tea shop, walang naibalik na pera si Bastian, at may utang pa sa upa ng pwesto. Nang hingin ko ang mga resibo, sumimangot siya at sinabing, "Sa negosyo, normal ang malugi. Finance ka kasi kaya puro numero lang ang nakikita mo. Hindi mo naiintindihan ang diwa ng pagnenegosyo." Agad namang idinepensa ni Nanay Hilda ang anak niya. Mahirap talaga kapag nagsisimula pa lang. May kakayahan naman kayong mag-asawa. Tulungan niyo na siyang makabangon. Huwag na nating kwentahin ang pera. Masisira lang ang pamilya. Mula noon, nilinaw ko na ang anumang tulong pinansyal ay dapat may malinaw na layunin, plano, at responsibilidad na bayaran. Walang interes, pero kahit papaano ay dapat malaman ng tumatanggap kung gaano kahirap kitain ang perang iyon. Nang marinig iyon ni Nanay Hilda, nagdilim ang kanyang mukha at sinabing napakalamig ng puso ko, at sinusukat ko raw ang pagmamahal ng magkapatid gamit ang pera. Ipinagkalat naman ni Bastian sa mga kamag-anak na simula ng mag-asawa ang kuya niya, ang hipag na daw ang may hawak ng lahat ng pera sa bahay. Si Quintin ang pinakanahirapan sa mga taong iyon. Alam niyang tama ako, pero ayaw niyang sumama ang loob ng nanay niya, kaya madalas siyang kumukuha sa sarili niyang ipon para ibigay kay Bastian nang hindi agad sinasabi sa akin. Nalalaman ko na lang kapag nagche-check ako ng bank account o kapag nadudulas si Nanay Hilda sa kwentuhan. Sa tuwing mangyayari iyon, humihingi ng tawad si Quintin at sinasabing, tinulungan ko lang siya sa huling pagkakataon. Pero ang huling pagkakataong iyon ay paulit-ulit na nangyari. Hanggang sa isang gabi, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Umutang si Bastian sa isang Bombay at tinawagan si Quintin para magbayad dahil kukunin daw ang motorsiklo niya. Sumugod si Quintin sa gitna ng ulan.
nangalap ng 100,000 piso para lang maiuwi ang kapatid niya. Kinabukasan, umupo siya sa harap ng nanay niya at sinabi ng malinaw, "Mula ngayon, hindi ko nababayaran ang mga utang niya." Matanda na siya, panindigan niya ang mga ginagawa niya. Umiyak si Nanay Hilda buong hapon at mula noon ay lagi na niyang sinasabi na ako raw ang nag-udyok sa asawa ko na talikuran ang kanyang ina at kapatid. Kamakailan, nagsimula na namang mag-post si Bastian ng mga litrato na nakatayo sa tabi ng mga luxury cars, nakaupo sa mga high-end na kapihan at naglalagay ng mga quotes tungkol sa pagiging isang visionary entrepreneur. Minsan tinanong ko siya kung saan ang opisina ng kumpanya niya, kung nakarehistro na ba sa DTI o SEC, at kung ilan ang empleyado niya. Ngumisi lang siya. Puro ka kasi papeles. Ang tunay na negosyante, nakikita ang oportunidad at hindi nagbibilang ng barya tulad mo. Habang nakahiga sa madilim na kwarto at inaalala ang lahat ng iyon, naintindihan kong ang paghingi ng 1 milyon sa gitna ng gabi ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ang pinakarurok ng maraming taon ng pagkonsinti ni Nanay Hilda, pag-asa ni Bastian sa iba, at ang napakahabang pagtitiis naming mag-asawa. Kapag ang isang tao ay laging inililigtas mula sa kaparusahan ng kanyang mga mali, iisipin niyang may karapatan siyang gumawa ng panibagong pagkakamali. At sa pagkakataong ito, ang gusto nilang kunin ay hindi na lang ilang libo o daan-daang libo. Habang nakahiga sa tabi ni Quintin, mas lalo kong napagtanto na ang tawag sa hating gabi ay hindi basta-basta nangyari. Kung susuriing mabuti, ang mga palatandaan ay lumabas na 2 buwan pa lang ang nakararaan. Akala ko lang noong una, nang uusisa na naman si Nanay Hilda tungkol sa pera gaya ng dati, at akala ko si Bastian ay nag-iimbento na naman ng panandaliang pangarap na sasabog din parang bula. Isang hapon ng linggo iyon, dinala namin ang anak namin para bisitahin si Nanay Hilda. Nag-abot kami ng mga bitamina at supplements, at inayos ni Quintin ang tumutulong gripo sa kusina. Habang nakayuko si Quintin sa ilalim ng lababo, hinila ako ni Nanay Hilda papunta sa sala, nagtimpla ng kape, at nagtanong ng parang kaswal lang. "Kumusta naman ang trabaho ninyong dalawa? Balita ko, malaki raw ang bonus sa kumpanya nyo kapag patapos na ang taon?" Ngumiti lang ako, at sinabing maayos naman ang lahat. Hindi siya huminto doon, at nagtanong pa kung magkano na ang ipon namin sa bangko, at kung may mga investments ba kaming madaling makuha. Naging masyadong detalyado ang mga tanong niya, kaya agad akong naging alisto. Sinabi ko na nakalaan na ang halos lahat ng pera. May pondo para sa pag-aaral ng bata, may pambayad sa life insurance ng mga magulang sa magkabilang panig, at ang natitira ay emergency fund at pandagdag pambili ng mas malaking bahay sa mga susunod na taon. Pagkarinig nito, napailing si Nanay Hilda at ibinagsak ang tasa ng kape sa lamesa. Ang pera kapag nasa bangko lang, mga numero lang iyan na natutulog. Kapag may kapamilyang nangangailangan ng kapital, pero kinikimkim nyo lang iyan. Kapag bumaba ang halaga ng pera, wala rin iyang silbi. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya pero hindi na ako nagtanong. Malumanay ko lang sinabi, bawat pamilya po ay dapat may plano sa pera. Hindi po pwedeng naisipan ngayon tapos bukas ay kukunin na ang lahat ng ipon para gastusin. Mula noon tuwing tatawag siya, lagi siyang nagpaparinggig tungkol sa mga investments. Minsan sinasabi niyang may kakilala siyang nagbigay ng kapital para sa kumpanya ng anak at makalipas ang 2 taon, ay nakabili ng bahay. Minsan naman nagkukwento siya tungkol sa anak ng kaibigan niya na humingi lang ng tulong sa kuya sa umpisa, ngayon ay isang big boss na. Ang bawat kwento ay laging nauuwi sa iisang punto. Ang magkakapatid ay dapat nagtutulungan at ang perang ginugugol sa kapamilya ang tanging perang may halaga. Kapansin-pansin din ang pagbabago kay Bastian sa mga panahong iyon. Bumili siya ng mga bagong damit, laging nakatuck-in ang mga plansadong long sleeves niya. May suot siyang malaking relo na sigurado akong hindi mumurahin. Sa social media, sunod-sunod ang post ni Bastian habang nakaupo sa mga mamahaling kapehan, may nakahaing mga laptop at papeles sa harap niya, at ipinapakilala ang sarili bilang founder ng isang premium transport service. Sa isang video, nakatayo si Bastian sa tabi ng isang makintab na SUV. Hinagod niya ang pinto nito at mayabang na nagsabi, "Hindi nawawalan ng kliyente ang merkado ngayon. Ang kulang lang ay ang mga taong may vision para gawin ito ng tama." Sa comment section, puring-puri siya ng girlfriend niyang si Lian Buenaflor. Kesyo future CEO raw, o kaya'y naghihintay na lang daw ng tamang timing. Kung titingnan ng hindi nakakakilala sa kanya,
Aakalain nilang may sariling kumpanya, fleet ng mga sasakyan, at mga tauhan si Bastian. 3 linggo bago ang tumawag sa hating gabi, nagpa-dinner si Nanay Hilda at sinabing gusto lang daw niyang magkasama-sama ang pamilya. Late dumating si Bastian pero bihis na bihis, habang si Lian ay may bitbit na isang basket ng mga imported na prutas. Pagkaupo pa lang, masayang ibinalita ni Bastian na malapit na raw siyang pumirma ng kontrata para maging service ng mga eksperto sa isang bagong industrial park sa gilid ng Antipolo. Ibinaba ni Quintin ang kutsara niya at diretsyong nagtanong, "Sinong kausap mong kumpanya? Ilang sasakyan ang kailangan at ilang taon ang kontrata?" Natigilan si Bastian, napangiti siya ng alanganin at sinabing verbal agreement pa lang daw ito. Hinihintay pa raw ng kabilang partido na patunayan niya ang kapasidad niyang mag-operate. Tinanong uli siya ni Quintin, "Nakarehistro na ba sa SEC ang kumpanya? May nakuha ka na bang tauhan o driver? Magkano na ang kapital mo ngayon?" Nag-iba agad ang mukha ni Bastian at sinabing, "Si kuya talaga, walang tiwala sa akin. Puro na lang papeles ang tinitingnan." Agad na sumingit si Lian. Tama naman po si Kuya Quintin, dahil engineer siya kaya maingat siya. Pero ang mga negosyante dapat marunong sumunggaban ng oportunidad. Hindi naman hihintayin ng swerte na makumpleto mo ang mga papeles bago ito dumating. Tumingin siya kay Nanay Hilda at matamis na nagsalita. "Nakikita ko pong napakatalino ni Bastian. Ang kulang na lang po sa kanya ay ang suporta ng sarili niyang pamilya para magkakapital." Tumango-tango naman si Nanay Hilda at tumingin kay Quintin ng may halong panunumbat. May idinagdag pa si Lian na tumatak sa isip ko. Ang lalaki, kung gusto niyang irespeto siya ng mga tao, dapat maayos ang sasakyan niya. Kung lumang kotse na mumurahin lang ang dala niya, sino ang magtitiwalang magbigay ng malaking kontrata sa kanya? Tuwang-tuwa si Bastian sa sinabi ng nobya. Agad namang binalingan ni Nanay Hilda si Quintin at ipinaalala ang mga panahong pinag-aral siya ng mga magulang nila. Ngayon daw na turn na ng kapatid niyang umasenso, dapat ay suportahan niya ito para patas. Kalmadong sumagot si Quintin. "Naka-scholarship po ako, noong college, at nag-working student ako. Hindi po ako humingi ng malaking halaga sa inyo kahit kailan." Namula agad ang mga mata ni Nanay Hilda. Sinumbatan niya si Quintin na nagbibilang daw ito ng utang na loob at kinukuwenta ang pagpapalaki sa kanya. "Hindi ko kinukuwenta ang bawat pisong ginastos ko pampalaki sa iyo, tapos ngayon bibilangin mo ang sarili mong pera sa akin?" Ang masayang hapunan ay naging mabigat ang atmosfera. Tahimik lang si Bastian at hindi inawat ang ina, habang si Lian ay nakayuko lang at bahagyang nakangiti. Ang mas nakakapagduda ay ang nangyari 1 linggo bago ang tawag. Inaayos ko ang mga gamot sa kwarto ni Nanay Hilda nang makita ko siyang kinukuhanan ng picture, gamit ang cellphone niya ang national ID ni Quintin. Nang tanungin ko siya, sabi niya kailangan daw ng impormasyon para sa pagpapaayos ng ancestral house namin sa probinsya. At isiningit pa niya na baka pwede ko raw siyang padalhan ng kopya ng marriage certificate namin. Halatang gawa-gawa lang ang dahilan na iyon. Anong kinalaman ng pagre-renovate ng bahay sa marriage certificate namin? Lalo na't hindi naman iyon kailangan kapag may asawa na ang anak na lalaki. Sinabi ko sa kanya na nakatago ang mga papeles at kung may malinaw ng plano o kontrata, ibigay niya muna sa akin para masuri ko bago ko ibigay ang mga dokumento. Nang gabing iyon, tinawagan ni Quintin ang kanyang ina para magtanong. Nagalit agad si Nanay Hilda. Sinabing wala raw tiwala ang anak niya sa sarili nitong ina. Nagbitiw pa siya ng masakit na salita. "Ako ang nagluwal sa iyo. Pero mas mahirap pang humingi ng kopya ng ID sa iyo kaysa umutang sa ibang tao." Hindi nakipagtalo si Quintin. Pero pagkababa ng telepono, binilinan niya ako na huwag magbibigay ng anumang personal na dokumento sa pamilya niya kung hindi malinaw ang dahilan. 2 araw pagkatapos noon, nag-send si Bastian ng litrato ng isang itim na SUV kay Quintin. Napakakintab ng sasakyan na halos makita ang refleksyon ng mga ilaw sa showroom. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat, "Pag nakuha ko ito, aangat na ang buhay ko." Hindi nag-reply si Quintin. Nang gabing iyon, matagal siyang nakatambay sa garahe bago nagsabi sa akin. May pinaplanong kakaiba si Nanay at si Bastian. Gusto muna nilang makuha ang mga papeles bago sabihin sa atin ang totoo. Inisip ko lang noon na baka uutang sila o ipapapangalan kay Quintin ang bibilhing kotse. Hindi ko inakalang eksaktong 1 linggo matapos iyon, tatawag si Nanay Hilda sa gitna ng gabi at hihingi ng 1 milyong piso ng alas 7 ng umaga na para bang matagal na itong napagdesisyonan. At sa pagkakataong iyon, ang mga maliliit na piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo.
at ang larawang lumabas ay nagpatayo ng mga balahibo ko. Matapos ang tawag sa hating gabi, halos hindi na kami nakatulog ni Quintin. Hanggang mag-umaga ay nakaupo lang kami sa sala. Nasa harap namin ang 2 baso ng malamig ng tubig. Paulit-ulit na tinitingnan ni Quintin ang litrato ng kotseng ipinadala ni Bastian, habang ako naman ay nagsusulat sa papel ng mga tanong na kailangan naming masagot. Kanino nakapangalan ang kotse? Magkano talaga ang presyo? Nasaan ang kontrata? Kanino ipapadala ang 1 milyon? At paano babayaran ang balanse? Nagkasundo kami sa isang mahigpit na patakaran. Walang pera na ilalabas hanggat hindi nakikita ang kumpletong papeles. Sabi ko kay Quintin, kung totoong negosyo ito, wala silang dapat itago. Pero kung malabo ang mga dokumento, kahit isang kusing ay walang lalabas. Tumango si Quintin, paos ang boses dahil sa puyat. Ngayon, hindi na ikaw ang gagawin kong kontrabida. Kung ano man ang gusto ni Nanay at Bastian, sa akin sila direktang makikipag-usap. Eksaktong 6:20 ng umaga, sunod-sunod na tumunog ang doorbell ng bahay namin. Napakabilis ng pagpindot na parang takot ang nasa labas na magkaroon kami ng oras na makapag-isip. Tiningnan ko ang screen ng CCTV. Nakita ko si Nanay Hilda sa gitna. At sa likod niya ay sina Bastian at Lian. Nakasuot si Nanay ng madilim na jacket at may yakap-yakap na makapal na brown envelope. Si Bastian naman ay naka-white long sleeves, slacks at may wax pa ang buhok habang pinaiikot sa daliri ang isang keychain na may logo ng sasakyan. Binuksan ni Quintin ang pinto pero hindi niya sila masayang pinatuloy gaya ng dati. Dumiretso agad si Nanay Hilda sa dining table at pabagsak na inilapag ang envelope. Sumunod sina Bastian at Lian. Halatang naiinip at naiirita. Para bang kami pa ang nagpapatagal sa isang bagay na matagal nang napagkasunduan. Nandito na ang lahat ng papeles, sabi ni Nanay Hilda habang nilalabas ang cellphone niya. Ang kailangan nyo na lang gawin ay i-transfer ang 1 milyon sa account na ibibigay ko. Si Bastian na ang bahala sa lahat ng natitirang bayarin. Pag-open ng bangko ng alas 7, kailangan nating pumunta para asikasuhin ang lahat. Tiningnan ko ang orasan, 6:30 pa lang ng umaga. Sa tono ng biyenan ko, malinaw na hindi siya pumunta dito para makipag-usap. Nandito siya para pilitin kaming sundin ang utos niya. Hindi agad umupo si Quintin. Nakatayo siya sa harap ng ina niya at nagtanong. Kaninong account po ito? Ipinakita ni Nanay Hilda ang cellphone niya. Ang pangalan ng tatanggap ay Tomas Magsino, isang pangalang hindi pamilyar sa aming pamilya. Matagal itong tinitigan ni Quintin bago nagtanong ulit. Kotse ni Bastian ang bibilhin. Bakit ipapadala ang pera sa isang Tomas Magsino? Ahente ba siya o may-ari ng kotse? Mabilis na sumingit si Bastian. Si Sir Tomas ang financial partner ko. May connection siya sa car dealership, kaya mabilis kong makukuha ang kotse. Wala nang maraming requirements, hindi na kailangang magpakita ng proof of income at kung ano-anong papeles. Nagsalubong ang kilay ni Quintin. Walang proof of income pero makakakuha ka ng kotseng higit sa 1 milyon? Sino ang sasalo sa natitirang balanse? Nagkibit-balikat si Bastian na parang normal lang ang lahat. Pag nakuha ko ang kotse, ipapasada ko. Pag kumita na, ako na ang magbabayad buwan-buwan. Sa negosyo, kailangan mong gumamit ng leverage. Kung hihintayin mong makumpleto ang pera mo, kailan ka pa aasenso? Hindi na ako nakipagtalo. Hinila ko ang brown envelope, binuksan, at isa-isang nilabas ang mga papeles. Ang unang pahina ay may magandang logo at puno ng maliliit na text. Pero hindi ko pa man natatapos basahin ang unang pahina. Alam ko nang may mali. Hindi ito kontrata sa pagbili ng sasakyan. Hindi rin ito car loan agreement. Ito ay isang joint venture agreement o kasunduan para mamuhunan sa isang bagong tayong kumpanya. Nilipat ko sa pahina kung saan nakasulat ang rehistro ng kumpanya. Wala pang 3 linggong nakatayo ang negosyo. At ang nakapangalang presidente at kinatawan nito ay hindi si Bastian, kundi si Lian Buenaflor. Si Bastian ay inilagay lang sa posisyong Market Development Advisor. Isang posisyong maganda lang pakinggan, pero walang malinaw na pagmamay-ari. Ibinaba ko ang mga papeles at tiningnan ng diretso si Lian. Ang 1 milyong ito ay hindi pambili ng kotse. Ayon sa papeles na ito, papasok ito bilang puhunan ni Kuya Quintin sa kumpanyang ipinangalan sa iyo bilang presidente. Tama ba ang intindi ko? Bahagyang natigilan si Lian, ngunit mabilis din nakabawi. Umusog siya ng upuan palapit kay Nanay Hilda at nagsalita ng malumanay. Ate Val, dahil binasa mo ang mga dokumento, masyado mong ginagawang komplikado ang lahat. Pansamantala lang namang nakapangalan sa akin ang kumpanya. May bad credit history kasi si Bastian noon kaya mahihirapan siyang maging presidente.
Ako lang muna ang nakapangalan para tumakbo ang operasyon. Humarap agad si Quintin sa kapatid niya. Kailan ka pa nagkaroon ng bad credit record? Umiwas ng tingin si Bastian. Lumang issue na iyon. May ilang maliliit na utang lang dati na na-delay ako ng bayad. Pero patapos na ngayon. Hindi na iyon makakaapekto. Tiningnan ko ang pahina ng hatian ng shares. Ayon sa dokumento, kapag naipasok ang 1 milyon, 30% 30% lang ang mapupunta kay Quintin. Ang natitirang 70% 70% ay mapupunta kay Lian, kahit na walang anumang katibayan sa papeles na naglabas siya ng katumbas na pera. Nagtanong ako, magkano ang totoong perang inilabas mo para sa kumpanya Lian? Ngumiti ng alanganin si Lian, effort, mga kliyente, at connections ang inilabas ko. Hindi lang naman pera ang lumilikha ng halaga sa isang kumpanya. Tiningnan ko si Bastian. Hindi siya kumontra, bagkus ay tumango pa bilang pagsang-ayon. Doon lang lubos na naunawaan ni Quintin na ang 1 milyong hinihingi ng ina niya ay hindi talaga pambili ng kotse. Ang perang iyon ay papasok sa kumpanya ng girlfriend ni Bastian at siya ay magiging minority shareholder nang hindi man lang kinokonsulta. Hinawakan ni Quintin ang mga papeles. Bumigat ang boses niya. Ma, tumawag ka. Noong hating gabi, sabi mo pambili ng kotse ni Bastian. Pero sa dokumentong ito, ginagawa niyo akong investor sa kumpanya ni Lian. Alam niyo ba ito? Bahagyang nagulat si Nanay Hilda, pero mabilis itong nauwi sa galit. Para kay Bastian din naman ang kumpanya at ang sasakyan. Ano ba ang pinagkaiba nun? Mag-asawa rin naman sila ni Lian balang araw. Anong masama kung nakapangalan sa kanya pansamantala? Malaki ang pinagkaiba. Sagot ko. Kung bibili ng kotse, dapat may car purchase agreement, resibo ng nagbayad, at plano kung paano babayaran ang utang. Pero ito, nagpapasok ng pera sa isang negosyo na kontrolado ng ibang tao. Kapag nagsara ang kumpanya bukas, sino ang mananagot sa 1 milyong piso? Pinalo ni Nanay Hilda ang mesa at sumigaw. Puro ka nalang responsibilidad at risk ang binubunganga mo. Kayo-kayo lang na pamilya, nagtataguan pa kayo ng yaman na parang mga magnanakaw. Dahil sa kadamutan mo at kakuwentahan sa bawat piso, kaya hindi umuunlad ang buhay ni Bastian. Ibinigay pabalik ni Quintin ang envelope sa nanay niya. Kalmado ngunit matigas ang kanyang boses. Kung mahal niyo siya, turuan niyo siyang kumita ng sariling pera. Huwag niyong kunin ang ipon naming mag-asawa para lang gawin siyang boss sa papel. Natigilan si Nanay Hilda. Nanginginig ang mga labi sa galit. Dinuro niya ang panganay niya. Kung hindi mo itatransfer ang pera ngayon, kalimutan mo nang may nanay ka. Kahit mamatay ako, huwag na huwag kayong makikialam. Nang marinig iyon, biglang tumayo si Bastian at hinampas ang mesa. Palagi ka nalang nagmamagaling. Tapos ako, pabigat. Isang beses lang sana akong hihingi ng tulong para mabago ang buhay ko. Ipinagkakait mo pa. Natatakot ka bang umasenso ako at malampasan kita? Tiningnan siya ni Quintin. Wala nang galit sa mga mata ng asawa ko, kundi purong pagkadismaya. Kung gusto mong umasenso, ilabas mo ang totoong kontrata, ang totoong business plan, at ang sarili mong kapital. Huwag mong paiyakin si nanay para pilitin ng ibang tao na maglipat ng 1 milyon sa account ng girlfriend mo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Bastian. Bigla siyang dumukot ng isang nakatuping papel mula sa bulsa niya. Inihagis niya iyon sa mesa at pasigaw na sinabi, 300,000 na ang naibayad ko bilang down payment sa kotse. Pag hindi ko nabayaran ang balanse ngayong umaga, mawawala lahat iyon. Kahit wag ka nang magbigay, pero balang araw, wag mo akong sisisihin kung hindi na kita ituturing na kapatid. Tiningnan ko ang papel na nasa mesa. Isa itong manipis at sulat kamay na resibo. Pero sa bakas ng kaba sa mukha ni Bastian, alam kong ang 300,000 na iyon ay nagtatago ng mas malaki at mas malalang sikreto. Kinuha ko ang papel na inihagis ni Bastian at pinlansya ang mga lukot nito. Sa isang tingin pa lang, alam ko nang may mali. Walang pangalan ng car dealership, walang selyo ng kumpanya, walang chassis number, engine number, o anumang detalye ng kotseng bibilhin. Nakasulat lang doon na natanggap ni Tomas Magsino ang halagang 300,000 pesos mula kay Bastian Macaraeg. Sa ibaba nito ay may magulong pirma at isang cellphone number. Tumingala ako kay Bastian. Hindi ito resibo para sa pagbili ng kotse. Nagalit agad si Bastian. Anong alam mo? Sa negosyo, minsan sapat na ang sulat kamay na kasunduan. Hindi lahat ng bagay kailangan ng notaryo gaya ng ginagawa mo sa opisina nyo. Hindi na ako nakipagtalo. Dahil maraming taon na akong nagtatrabaho sa finance, alam ko na maaaring simple lang ang mga dokumento,
Pero ang isang malaking halaga ng down payment para sa kotse ay hindi pwedeng ipangalan lang sa 2 tao at blanko na ang ibang detalye. Ang papel na ito ay mukhang katibayan ng utang sa pagitan ng 2 individual, hindi resibo mula sa kasa. Ibinaba ko ang papel, kinuha ang cellphone ko, at tinawagan ang numerong nakasulat sa ibaba. Nang makita ito ni Bastian, mabilis siyang lumapit. "Anong ginagawa mo? Ako na ang kakausap kay Sir Tomas." Humarang si Quintin sa harap ng kapatid niya. "Hayaan mong ang hipag mo ang tumawag. Kung totoo ngang down payment ito para sa kotse, bakit ka natatakot?" Pagkatatlong ring, may sumagot mula sa kabilang linya. Isang lalaki na may malalim at paos na boses. "Sino to?" Ni-loudspeaker ko ang tawag at nagpakilala ng maikli. Sinabi kong hipag ako ni Bastian, nakasama ko siya ngayon, at gusto kong kumpirmahin ang 300,000 pesos na nakasulat sa papel. Tumahimik ng ilang segundo ang lalaki bago nagtanong, "Nandyan ba si Bastian?" Lumingon ako. Namumutla na si Bastian ngunit pilit pa ring sumesenyas na patayin ko ang tawag. Sumagot ako, "Opo, nandito siya." "Pwede po bang itanong kung para sa anong SUV ang 300,000 pesos na down payment na ito?" Narinig ang isang tuyong tawa mula sa kabilang linya. "Down payment sa kotse?" Ang 300,000 na iyan ay ibinayad niya para ma-extend ang palugit sa utang niya. Ang kotse ay collateral lang na gagamitin sana niya sa hinaharap para mabayaran ang balanse. Tila nawalan ng hangin ang buong kwarto. Natigilan si Nanay Hilda sa pagkakaupo, habang si Lian ay agad na napalingon kay Bastian. Naramdaman kong nanlamig ang mga kamay ko, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. "Pwede po bang pakiklaro? Magkano po ba talaga ang utang ni Bastian sa inyo?" Susugod sana si Bastian para agawin ang cellphone, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Quintin sa balikat. "Magsitigil ka. Ngayon lalabas ang totoo." Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Tomas. Sinabi niyang ilang beses nang umutang si Bastian. Noong una ay ilang daang libo para bumili ng murang electronics sa isang supplier na hindi malinaw ang pinanggalingan. Na-hold ang mga gamit at hindi na nabawi ang pera. Pagkatapos, umutang ulit si Bastian para makabawi sa pamamagitan ng paglalagay ng pera sa isang online casino at sports betting app na kunwari ay investment pero isa palang sugal. Tinitigan ko si Bastian. "Totoo ba ito?" Sunod-sunod siyang umiling. "Hindi iyon sugal. Data-driven sports investment platform iyon. Sinubukan ko lang, pero na-block ang pera ko sa system kaya hindi ko ma-withdraw." Tumawa si Tomas sa kabilang linya. "Ganyan ba ang plano mong sabihin sa pamilya mo? Noong natatalo ka, tumatawag ka sa akin para mangutang uli. Sinasabing isang laro na lang at mababawi mo na lahat. Ngayon, data investment na pala ang tawag doon." Binitawan ni Quintin ang balikat ng kapatid niya na parang nakahawak siya ng isang maruming bagay. "Magkano ang kabuuan?" "Ang principal amount ngayon ay 1.25 million, sagot ni Tomas. "Wala pa diyan ang extension fees at iba pang penalties." Nang marinig ni Nanay Hilda ang halagang iyon, napahawak siya sa kanyang dibdib. "Hindi maaari." Sabi ni Bastian, kulang lang siya ng pambili ng kotse para sa negosyo. Humarap ako sa biyenan ko. "Hindi niyo po talaga alam na baon siya sa utang?" Umiwas siya ng tingin at nauutal na sinabing alam lang niyang may problema si Bastian. Hinahabol daw ng mga tao kaya gusto lang niya itong tulungan. Ngunit mabilis na sumingit si Tomas, sabay sabing 2 beses na silang nagkita ni Nanay Hilda. Una, sa isang kapehan malapit sa amin. Ikalawa, sa inuupahang opisina ni Bastian. Ipinangako raw ng biyenan ko na mayaman ang panganay na anak, at kailangan lang sabihin na apurahan at kinaumagahan ay magpapadala na ito ng pera. Tiningnan ni Quintin ang kanyang ina. Tumigas ang mukha niya. "Alam niyo po palang may utang siya, pero tumawag pa rin kayo sa akin para sabihing pambili ng kotse." Napahagulgol si Nanay Hilda. "Gusto ko lang iligtas ang kapatid mo. Tinakot nila siya. Sobrang natakot ako. Hindi ko naman alam na isinugal niya ang pera. Sabi niya kailangan lang daw niya ng kotse para makakuha ng investors at mababayaran niya ang lahat." Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang naging malinaw ang buong larawan. Hindi balak ni Bastian gamitin ang 1 milyon namin para bumili ng kotse sa normal na paraan. Gusto niyang gamitin ang pera para pambayad sa malaking bahagi ng utang niya kay Tomas. Tapos uutang ulit siya para makuha ang kotse gamit ang kumpanya ni Lian bilang front. Pag may kotse at image na ng isang CEO, iimbitahan ni Bastian ang mga kakilala na mag-invest sa isang transport service na hindi naman talaga totoo. Gagamitin ang perang pumapasok para tapalan ng mga naunang utang. Tinanong ko si Bastian, "Ilang tao pa ang balak mong ilubog sa hukay na ito?"
Namula ang mukha niya at pilit na idinepensa ang sarili na pansamantala lang daw iyon. Basta raw tumakbo ang kumpanya at tuloy-tuloy ang kita, lahat daw ay makikinabang. Sino ba daw ang nagnenegosyo na hindi umiikot ang pera? Nanggagalaiti na si Quintin. Ang pag-ikot ng kapital ay paggamit ng totoong pera para sa totoong negosyo. Ikaw, kukuha ka ng sasakyan para ipagyabang, gagamitin mo ang kumpanya ng girlfriend mo para makapang-uto ng pera, at pipilitin mo ang pamilya mo na bayaran ang mga utang mo. Hindi iyon negosyo. Nilipat ko ang mga natitirang pahina sa envelope at nakita ang isang papel na nakaipit sa bandang huli. Nandoon ang pirma ni Nanay Hilda. Nakasulat doon na voluntaryo niyang ginagamit ang ancestral house bilang collateral kung hindi makakabayad si Bastian sa takdang oras. Inilapag ko ang papel sa harap niya. Nanay, kailan niyo po ito pinirmahan? Tiningnan ito ni Nanay Hilda at agad na umiling. Hindi ko natatandaan, sabi ni Bastian. Patunay lang daw iyan na may ari-arian ang pamilya para magtiwala sa kanya ang mga kadil niya. Kinuha ni Quintin ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bahay na iyon ay ang tanging naiwan ni tatay pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap kung saan nakatira ngayon ang ina niya at ito na lang ang huling ari-arian ng pamilya. Pero palihim itong ginamit ni Nanay Hilda para igarantiya ang utang ni Bastian at ngayon ay pinipilit kaming mag-asawa na maglabas ng 1 milyon para matubos iyon. Nang makitang booking na ang lahat, nagmamadaling naghugas kamay si Lian. Sinabi niyang ipinangalan lang daw sa kanya ang kumpanya para tulungan si Bastian at wala siyang alam na may utang ito o nalulong sa online sabong at kasino. Ngunit nang balikan ko ang joint venture agreement, ang account number na dapat padalhan ng 1 milyon ay ang personal na bank account ni Lian. Tinanong ko siya, wala kang alam? Kung ganoon, bakit sa account mo papasok ang pera at bakit 70% ang shares mo sa kumpanya kahit wala ka namang inilalabas na pera? Hindi nakasagot si Lian eh. Ang mga mata niya ay palingalinga sa pinto habang mahigpit ang hawak sa cellphone na nasa loob ng bag niya. Tila naghihintay na lang siya ng pagkakataon na makatakas. Humarap si Quintin sa kanyang ina. Nanginginig ang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Ma, hindi kayo tumawag sa akin para humingi ng pera pambili ng kotse. Tumawag kayo para pilitin kaming bayaran ng utang na pinagtulong-tulungan ninyong itago. Sa kabilang linya, kalmadong nagsalita si Tomas na wala na siyang pasensya. Kung hindi niya makukuha ang pera bago mag-alas 9 ng umaga, pupunta siya sa bahay ni Nanay Hilda para kunin ang collateral. Ipapadala rin daw niya ang lahat ng resibo at impormasyon sa mga taong iniimbitahan ni Bastian na mag-invest. Tiningnan ko ang orasan. 7:12 pa lang. Wala pang 2 oras mula nang tumawag sa hating gabi. Ang kwento tungkol sa pambili ng kotse para magnegosyo ay nabunyag bilang isang patibong upang takpan ang utang, gumawa ng peking imahe, at hilahin pababa ang buong pamilya. Pero ang mas nakakakaba sa akin ng mga sandaling iyon ay ang mukha ni Lian. Hindi siya mukhang natatakot na nabunyag ang utang. Nakatutok lang siya sa paghawak sa telepono niya at palaging nakatingin sa pinto na parang naghahanap ng ruta palabas na tila may mas malaking sikreto pa itong tinatago na mas mapanganib. Nang matapos ang babala ni Tomas, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa sala hanggang sa marinig ko ang bawat pagpatak ng segundo mula sa orasan sa dingding. Napaupo si Nanay Hilda sa sofa, nakahawak ang 2 kamay sa ulo, at may ibinubulong na hindi ko maintindihan. Nagpalakad-lakad naman si Bastian malapit sa hapagkainan. Ang kanyang mga tsinelas ay lumilikha ng tunog sa sahig. Si Lian naman ay nakatayo malapit sa pintuan. Wala na ang kanyang maamo at kumpiyansang hitsura kumpara nang pumasok siya kanina. Tinitigan ko siyang mabuti. Habang si Nanay Hilda ay takot na mawala ang bahay at si Bastian ay namumutla dahil nabunyag ang kanyang utang, si Lian ay panay ang tingin sa relo at sumisilip sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng isang babaeng bagong diskubre na niloloko siya ng boyfriend niya. Mata iyon ng isang taong kinakalkula kung ilang minuto pa ang natitira bago tuluyang isara ang lahat ng pinto. Biglang tumayo si Lian at isinukbit ang bag sa balikat. Problema na ito ng pamilya niyo. Nakapangalan lang ako sa kumpanya para tulungan si Bastian. Ngayong alam niyo na ang lahat, kayo na ang mag-usap-usap. May pupuntahan pa ako, mauna na ako. Humakbang ako at humarang sa pinto, ngunit hindi ko siya hinawakan. Pwede kang umalis, walang pipigil sa iyo. Pero bago ka umalis, ipaliwanag mo muna kung bakit sa account mo papasok ang 1 milyon at bakit 70% ang shares mo sa kumpanyang pinapangalanan mo lang kamo.
Kinagat ni Lian ang labi niya at nagtaas ng boses. Ate Val, wag mo akong itrato na parang iniimbestigahan mong kriminal. Sinabi ko na, hindi magandang ipangalan kay Bastian kaya ako ang sumalo. Ang share sa papeles ay pansamantala lang, pwede namang baguhin iyan. Kailan babaguhin? Tanong ko. Kapag nasa account mo na ang pera namin? O kapag nai-withdraw mo na ito palayo? Napahinto ng ilang segundo si Lian. Agad namang napalingon si Bastian sa kasintahan, na tila noon lang niya naisip na baka may itinatago ang taong katabi niya. Umiwas ng tingin si Lian, nayakap ng mahigpit ang bag, at nagsalita, "Huwag kang makinig sa kanya, Bastian. Iniintriga lang niya tayo. Ikaw ang nakiusap na ipangalan sa akin. Tapos ngayon tinitingnan niyo ako na parang manloloko." Lumapit si Bastian at bakas ang galit sa boses niya. Pero ikaw ang nagsabi na umutang ako pa. Sabi mo, basta may kotse at kumpanya, makakakuha tayo ng investors. Ngayong nagkaipitan na, tatakbo ka? Ngumisi si Lian. Sinabi ko lang iyon. Sana ginamit mo ang utak mo bago ka naniwala. Pinilit ba kitang pumirma sa papel? Pinilit ko ba ang nanay mo na isugal ang bahay niyo? Parang binuhusan ng gas ang apoy sa narinig niya. Hinablot ni Bastian ang pulso ni Lian at hinila. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, tapos ngayon ibinabato mo sa akin ang sisi? Mabilis na tumayo si Quintin para awatin ang kapatid. Binitawan ni Bastian ang kamay ni Lian. Kung magsasalita ka, gumamit ka ng bibig. Ang paghawak sa kanya ngayon ay mas magpapagulo lang sa sitwasyon. Sa gitna ng girian, nalaglag ang cellphone ni Lian mula sa kanyang bag papunta sa sahig. Naka-on pa ang screen dahil hindi pa niya ito nalalak. Malinaw na nakikita ang isang conversation sa isang nagngangalang Boss Tomas. Mabilis na yumuko si Lian para damputin ito, pero naunahan ko siya. Hindi ko na kailangang mag-scroll sa mga private messages. Nakabalandra mismo sa screen ang isang mensaheng ipinadala niya wala pang kalahating oras ang nakalipas. Mayaman yung panganay nila, ipitin niyo lang yung nanay. Pag naiyakan na iyon, mapipilitan yung kuya niya na magbayad. Nanlamig ang buong likod ko pagkabasa nito. Hindi na kailangan ng paliwanag. Sapat na ang isang linyang iyon para patunayang alam ni Lian ang sitwasyon ng pamilya namin. Hindi lang niya alam na may utang si Bastian, kundi alam niya ring gagamitin ni Nanay Hilda ang paawa effect para piliting sumalo si Quintin. Kinuha ni Quintin ang telepono mula sa akin at nag-scroll ng ilang text. May mensahe si Lian kay Tomas na nagbababala tungkol sa malaking ipon naming mag-asawa. Finance manager yung asawa kaya mahirap utuin. Pero pag si Nanay Hilda na ang umiyak at nanumbat, hindi makakahindi si Quintin. May isa pang message na nagsasabing, "Huwag mong babanggitin ang utang. Hayaan mong sabihin ni Nanay na pambili lang ng kotse para mas madaling makuha ang pera." Pagkabasa noon, namutla si Nanay Hilda. Humarap siya kay Lian, nanginginig ang boses. "Alam mo ang lahat. Alam mong may utang siya. Alam mong hihingi ako ng pera sa kuya niya, pero sinabihan mo pa rin akong magsinungaling na pambili ito ng kotse." Nawala ang maamong mukha ni Lian. Sinubukan niyang agawin ang cellphone ngunit umatras si Quintin. Nagngit-ngit ang ngipin ni Lian. "Nanay, wag po kayong magpanggap na inosente. Kayo rin naman ang may sabing kapag may kotse at opisina na si Bastian, mas rerespetuhin siya. Sabi niyo pa nga, mahal ni Kuya Quintin ang nanay niya, kaya kahit anong mangyari, babayaran pa rin niya ito." Tumayo si Nanay Hilda at sinampal si Lian ng pagkalakas-lakas. Umalingaw-ngaw ang sampal sa buong sala. "Napakasama ng ugali mo. Inudyukan mo ang anak kong mangutang. Tapos ngayon binabastos mo ako." Napahawak si Lian sa namumula niyang pisngi. Pero hindi siya umiyak. Bagkus, mapait siyang tumawa. "Nanay, huwag kayong magpa-victim. Kung may sinabi ako na ayaw niyo, susundin niyo ba ako? Kayo mismo ang gustong-gustong matawag na boss ang anak niyo. Kayo ang gustong magka-luxury car siya para ipagmalaki sa mga kamag-anak. Binigyan ko lang kayo ng dahilan para gawin iyon." Natameme si Nanay Hilda. Nanginginig ang buong katawan niya, pero hindi niya maitanggi. Tiningnan ko siya. May halong inis at awa ang nararamdaman ko. Ang babaeng nasa harap ko ay naloko. Pero ang sarili niyang pride at paboritismo ang mismong nagbukas ng pinto para makapasok ang ibang tao sa buhay nila. Nagpatuloy ako sa pag-check sa mga mensahe tungkol sa negosyo. Buong-buo ang plano ni Lian. Gagamitin ang bagong sasakyan para sa promotion, kukuha ng videographer, magpapa-free ride ng ilang beses, at gagamitin ang mga litratong iyon para mang-akit ng mga mag-invest na kamag-anak at kaibigan. Ang mga magpapasok ng pera ay papangakuan ng malaking interes.
at ang pera nila ang gagamiting pambayad sa mga luma at patuloy na magmimintina sa peking imahe ng kumpanya. Nagsalita ako ng dahan-dahan, hindi ito business plan. Ito ay isang pyramiding scam, ginagamit ang pera ng mga bagong papasok para bayaran ang utang sa mga nauna. Kung itinuloy nyo ito, hindi lang pamilya natin ang mawawalan ng pera kundi mandadamay pa kayo ng ibang tao. Lumingon si Quintin sa kapatid niya. Alam mo ba ito? Nakayuko lang si Bastian. Matapos ang mahabang katahimikan, sumagot siya ng mahina. Alam kong kukuha ng investor si Lian, pero akala ko pag may pera na, bibili kami ng dagdag na kotse. Pag nakakuha ng totoong kontrata, mababayaran din namin ang lahat. Hindi ko naisip na magiging panloloko ito. Tinitigan ko si Bastian. Alam mong wala pa kayong totoong kontrata pero balak mo itong ibenta na parang meron. Alam mong inutang ang kotse pero gagamitin mo iyon para magmukhang asensado. Ano ang tawag mo doon? Hindi sumagot si Bastian. Kinuha ko ang cellphone ko at pinikturan ang mga mahahalagang mensahe, detalye ng bank account at ang mga kontrata. Ipinadala ko iyon sa personal email ko. Nang makita ito ni Lian, sumugod siya. Wala kang karapatang kumuha ng data sa cellphone ko. Ibinalik ko ang cellphone sa kanya. Kalmado ang boses ko. Pwede mo nang burahin ang nasa phone mo. Pero ang mga kailangan ko, nakasave na. Hindi na lang ito simpleng away ng magjowa. Tungkol na ito sa pera, ari-arian, at mga taong pwede ninyong maloko. Napahigpit ang hawak ni Lian sa cellphone niya. Ang mata ay palipat-lipat ng tingin sa pinto. Sakto namang tumunog ng sunod-sunod ang doorbell. Isang pindot, dalawang pindot, hanggang sa hindi na ito tumigil. Tiningnan ko ang screen ng CCTV. Sa labas, may tatlong lalaking nakatayo. Ang lalaki sa gitna ay nasa edad 40. Nakasuot ng itim na jacket at may hawak na makapal na folder. Kahit hindi ko pa siya nakikita noon, alam ko na agad kung sino siya. Tumingala siya sa camera, itinaas ang folder at nagsalita mula sa intercom. Bawat salita ay malinaw at malamig. Ako si Tomas Magsino. Nandito ako para kunin ang pera. Kung walang pera, ari-arian ang pag-uusapan natin ngayon. Nang marinig ang boses ni Tomas mula sa intercom, agad na nagpanik si Bastian at patakbong lumapit sa pinto. Mabilis na hinawakan ni Quintin ang kapatid para pigilan ito, habang ako na may tinawagan ang security ng subdivision. Hindi ko alam kung sino ang mga kasama ni Tomas, at hinding-hindi ko hahayaang makapasok ang tatlong estranghero sa bahay, lalo na't may matanda at bata sa loob. Malinaw kong sinabi sa gwardiya, Kuya, paki-assist po sila papunta sa clubhouse ng subdivision. Doon po kami mag-uusap. May CCTV doon at may mga saksi. Ayoko pong magkaroon ng gulo dito sa bahay. Hindi na kinalampag ni Tomas ang pinto o sumigaw pa. Tahimik siyang naghintay sa labas. Pero ang kalmadong kilos na iyon ay mas nakakapanginig kaysa sa mga nag-aamok sa kalye. Makalipas ang 10 minuto, nagkaharap-harap kami sa function room ng clubhouse. Nakabantay ang mga gwardiya malapit sa pinto. Ang CCTV ay nasa sulok ng kisame, habang ang dalawang kasama ni Tomas ay tahimik na naupo sa isang tabi. Inilapag ni Tomas ang folder sa mesa, pinasadahan kami ng tingin isa-isa. Nasa 40 pataas ang edad niya, parisukat ang panga, maikli ang buhok, at mabagal magsalita pero may diin ang bawat salita. Hindi ako nandito para makipag-away. May pinirmahang papel, may collateral, at may due date ang utang. Kung babayaran niyo ng buo ngayong umaga, tapos na ang issue natin. Umupo ako sa tapat niya at inusog ang folder palapit sa akin. Bago natin pag-usapan ang bayaran, lilinawin ko muna kung magkano talaga ang utang, paano ibinigay ang pera, at sino ang tumanggap. Ngumisi si Tomas. Hipag ka ba ni Bastian? Ako ang taong hinihinga ng 1 milyon, kaya karapatan kong malaman kung saan napunta ang pera. Hindi na siya nakipagtalo. Inilabas niya ang 3 set ng papeles. Ang una ay ang promissory note ni Bastian. Ang ikalawa ay ang kasunduan ni Nanay Hilda na isinasangla ang bahay nila bilang collateral. Ang pangatlo ay ang joint venture agreement para sa kumpanyang nakapangalan kay Lian. Nang makita ang 3 dokumentong iyon na magkakatabi, lalo kong naintindihan na hindi ito nangyari sa loob lamang ng isang gabi. Pinlano ito ng hakbang-hakbang. Itinuro ni Tomas ang summary sheet. Ang kabuuang utang ay nasa 1.25 million, kasama ang principal, extension fees, penalties, at iba pang charges. Napabalikwas si Bastian, imposible. 1 milyon lang ang inutang ko. Niloloko niyo lang pamilya ko at dinadagdagan niyo ang numero.
Hindi nagbago ang reaksyon ni Tomas. Kumuha siya ng mga resibo at inayos ang mga ito ayon sa petsa. Ilang beses kang pumirma, ilang beses kang tumanggap ng pera, tapos tatanungin mo ako kung magkano ang total? Unang utang 300,000, sumunod 250,000. Tapos may utang ka uli pambawi dun sa sugal mo. Kaninong pirma ito? Nanginig si Bastian pagkahawak niya sa papel. Tiningnan ko ng mabuti at napansin kong maraming hidden charges at ang interes ay lumalaki tuwing may extension. Hindi ko pinagtatanggol si Bastian, pero hindi rin ako papayag na abusuhin ang sitwasyon para ipatong ang kung ano-anong charges. Sabi ko, kung alin ang principal, dapat may bank statement o resibo. Ang mga interest at penalties, dapat ayon sa pinagkasunduan. Hindi pwedeng mag-iimbento ka lang ng listahan at ipapabayad sa iba. Tumitig si Tomas sa akin. Siguro hindi niya inasahan na may isang tao sa pamilya na sapat ang kaalaman para himayin ang bawat numero. Tumango siya. Sige, may mga resibo ako. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Ang gusto ko lang ay ang pera ko. Sumingit si Quintin. Pero hanggang saan ang pananagutan ng nanay ko sa bahay na isinangla? Hindi agad sumagot si Tomas. Kinuha niya ang cellphone niya, may pinlay na voice record, at inilapag sa mesa. Rinig na rinig ang boses ni Nanay Hilda, bakas ang pagkataranta pero walang pumilit sa kanya. Kung hindi makabayad si Bastian, nandoon pa ang bahay ko. Kung kulang man, andiyan ang panganay kong anak na tutulong. Hindi niya ako matitiis. Bumagsak ang matinding katahimikan sa kwarto. Nakayuko lang si Quintin at nakatitig sa mesa. Nakita ko ang mga ugat sa kamay niya, na mahigpit na nakakuyom. Si Nanay Hilda naman ay nanginginig. Nautal sa pagsasalita. Ako, sinabi ko lang yun para maniwala sila. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Umarte si Quintin, tuyo ang boses. Sabi niyo hindi ko kayo matitiis, kaya ginamit niyo ang pangalan ko bilang panigurado. Napahagulgol si Nanay Hilda. Takot na takot akong mapahamak ang kapatid mo. Akala ko pag tinulungan mo siya ngayon, pag umasenso na siya, babayaran din niya. Balang araw na naman, sagot ni Quintin. Isinugal niyo ang bahay na pinaghirapan ni tatay para lang sa salitang balang araw na yan. Tinanong ko ang pinakamahalagang bagay. Nasaan ang orihinal na titulo ng bahay? Tumingin si Nanay Hilda kay Bastian, saka ibinaba ang paningin. Ang katahimikan niya ay nagpatindig sa balahibo ko. Inulit ko, Nanay, nasaan ang titulo ng bahay? Nang bandang huli, inamin niyang ibinigay niya ito sa isang fixer para raw sa verification. Ang taong ito ay ipinakilala ni Lian. Mahigit 1 linggo na at hindi pa rin naibabalik ang titulo. Pagkarinig nito, napahampas si Quintin sa mesa. Ito ang unang beses na sinigawan niya ang nanay niya sa harap ng ibang tao. Alam niyo ba kung anong klaseng dokumento ang titulo ng bahay? Ibinigay niyo sa isang estranghero dahil lang sinabi ni Bastian na kailangan sa proseso? Hihintayin niyo pa bang mawala ang bahay bago kayo tatawag ng hating gabi para humingi ulit ng pera? Humagulgol na si Nanay Hilda at humarap sa akin. Magkadikit ang mga palad na parang nagmamakaawa. Val, tulungan niyo naman ako ngayon. Maglabas muna kayo ng 1 milyon para mabawi natin ang titulo. Pangako ko, babayaran iyon ni Bastian kapag nakaipon na siya. Tiningnan ko siya. Magkahalo ang galit at awa. Biyenan ko pa rin siya, nanay ni Quintin. Pero kung ilalabas ko ang pera ngayon para lang pagtakpan ang pagkakamali nila, paniguradong may susunod na naman silang utang. Mabagal kong sinabi. Tutulungan po namin kayo ni Kuya Quintin para protektahan ang bahay mula sa ilegal na bentahan. Pero hindi ako magbibigay ng 1 milyon para buhayin ang kasinungalingang ito. Kung sino ang umutang, siya ang magpaliwanag. Kung sino ang kumuha ng pera, siya ang managot. Hindi nakialam si Tomas sa argumento namin. Pagkaraan ng ilang sandali, niligpit niya ang kanyang mga papel at nagbigay ng palugit na 48 oras para solusyonan ng pamilya ang issue. Kapag walang maayos na plano, magsasampa siya ng kaso at ipapadala ang lahat ng dokumento sa mga taong gustong kunin ni Bastian bilang investors. Bago siya tumayo, biglang humarap si Tomas kay Lian. Naging napakalamig ng mga mata nito. At ikaw, may utang kang paliwanag sa akin. Natigilan si Lian. Anong paliwanag? Tinitigan siya ni Tomas. 400,000 pesos mula sa account ng kumpanya ang na-withdraw noong maghahating gabi. Nasaan ang pera? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Lian. Agad na napalingon si Bastian sa kanya, habang si Nanay Hilda ay napatigil sa pag-iyak. Nakita kong automatikong napahigpit ang hawak ni Lian sa bag na nasa kanyang hita. Bago lumabas ng pinto si Tomas, may isa siyang pahabol na salita. Sa tingin ko,
Hindi pa nabubunyag ang lahat ng baho sa pamilya nyo. Sumara ang pinto ng function room. Walang umiimik. Lahat ng mata ay nakatutok kay Lian. Nakaupo lang siya doon, nakatikom ang mga labi, at namumutla na parang taong nakarinig na unti-unting sumasara ang pinto ng kulungan. Pagkasara ng pinto sa likuran ni Tomas Magsino, napakatahimik ng buong silid. Maririnig mo ang mahinang ugong ng aircon. Ilang segundo ring hindi nakakilos si Bastian, bago siya biglang lumingon kay Lian. Ang mukha niya ngayon ay hindi na katulad ng mayabang na anyo niya kaninang umaga. Napalitan na ito ng pagkalito at galit. Para saan ang 400,000? Tanong ni Bastian. Paos ang boses. Sabi ni Tomas, na i-withdraw daw ang pera sa account ng kumpanya bago maghating gabi. Ikaw ang kumuha, tama ba? Nakahalokip-kip si Lian, pilit na nagpapakatatag. Sinasadya niyang sabihin iyon para pag-awayin tayo. Mas maniniwala ka ba sa tagalabas kaysa sa akin? Hinila ko ang silya at naupo. Diretsyong nakatingin sa kanya. Wala tayong kailangang paniwalaan. Buksan mo ang bank account ng kumpanya at malalaman natin. Mabilis na tumanggi si Lian. May mga private records ang account na ito. Hindi nyo ito pwedeng pakialaman. Inilagay ni Quintin ang dalawang kamay niya sa mesa. Hindi malakas, pero matigas ang boses niya. 1 milyon ng pamilya ko ang muntik nang pumasok dyan, at 400,000 ang biglang nawala. Dumaan din sa iyo ang titulo ng bahay ng nanay ko. Huwag mo akong kakausapin tungkol sa privacy ngayon. Lumapit si Bastian at hinablot ang cellphone mula kay Lian. Pilit naman itong inagaw pabalik ng babae. Nag-agawan sila hanggang sa mahulog ang bag ni Lian sa sahig. Tumayo agad ako para umawat, habang sinisigawan ni Quintin ang kanyang kapatid na bumitaw. Kung ayaw niyang buksan, tatawag tayo ng pulis o NBI. Huwag mong gawin ang sarili mo na mula sa taong may utang, ay maging taong nananakit. Hinihingal na bumitaw si Bastian. Napilitang buksan ni Lian ang bank app. Sa ilang tap lang ay lumabas ang lahat. 4 na transactions ang malinaw na nakita bawat isa ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos at ginawa lahat mula 11 sido ng gabi hanggang maghating gabi. Ang recipient ay isang Tirso Buenaflor o Toby Buenaflor na pinsan daw ni Lian. Para saan ang pera? Tanong ko. Mabilis na sumagot si Lian. Down payment iyan para sa mga equipment ng kumpanya. Anong equipment? Nasaan ang kontrata? Nasaan ang resibo? Hindi siya nakasagot. Agad na kinuha ni Bastian ang telepono niya at tinawagan si Toby. Hindi nito sinasagot. Noong una, pero pagkatatlong ring ay sumagot din. Ni-loudspeaker ni Bastian ang tawag at diretsyong tinanong kung nasaan ang 400,000 pesos. Natahimik ang pinsan, bago sumagot ng utal-utal. Sabi ni Ate Lian, itago ko raw. Ipina-convert ko na sa dolyar ang iba at nagamit pang book ng ticket at upa ng Airbnb pansamantala. Namutla kaming lahat. Sunod-sunod ang tanong ni Bastian. Ticket papunta saan? Para kanino ang inuupahang bahay? Humina ang boses ni Toby. Bilin niya huwag kong sabihin. Sabi niya lang, aalis daw muna siya at magtatago hanggang sa humupa ang gulo. Susugod sana si Lian para patayin ang tawag, pero huli na ang lahat. Napaatras si Bastian, parang may sumampal sa kanya. Tiningnan niya ang babaeng pinagmamalaki niyang papakasalan. Namumula ang mga mata niya. Tatakasan mo ba talaga ako? Tanong ni Bastian. Hahayaan mo ba akong at ang nanay at kuya ko na sumalo ng lahat ng utang habang tinatakbo mo ang pera? Ilang segundong natahimik si Lian at saka unti-unting nawala ang takot sa kanyang mukha. Napalitan ito ng kawalang hiyaan. Kung hindi ako tatakas, ano pa ang gagawin ko rito? Maghihintay na ma-foreclose ang bahay? Akala mo ba mabubuhay talaga ang kumpanyang ito? Nautal si Bastian. Ikaw ang nagsabing basta may kotse at mukha tayong mayaman, makakakuha tayo ng investors. Tumawa si Lian. Naniwala ka naman agad. May totoong kontrata ka ba? May totoong kliyente? May alam ka ba sa pagpapatakbo ng negosyo? Puro ka lang dakdak at umasa sa nanay mo, na laging nandyan para piliting tulungan ka ng kuya mo. Tiningnan ni Quintin si Lian. Garalgal ang boses sa galit. Ginamit mo siya mulat sa pool. Nagkibit balikat ang babae. Ginamit ko lang kung ano ang nandoon. Gustong maging boss ni Bastian. Gustong magmayabang ng nanay nyo. At may pera kayo. Lahat tayo gahaman. Pinagtagpo-tagpo ko lang ang lahat. Biglang tumayo si Nanay Hilda at dinuro si Lian sa mukha. Manloloko ka! Sinira mo ang pamilya ko! Tinitigan siya ni Lian. Matalim ang mga mata. Nanay, huwag niyo pong isisi sa akin ang lahat. Kung hindi kayo uhaw sa titulo bilang nanay ng CEO, kahit anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Gusto niyong ipakita sa mga kamag-anak natin na nakakotse ang anak niyo.
Binigyan ko lang kayo ng excuse. Nanahimik si Nanay Hilda. Nanginginig pero walang masabi. Tiningnan ko ang biyenan ko. Naawa ako pero nainis din. Minsan nakakapang-uto ang ibang tao dahil sa kamangmangan. Pero ang kay Nanay Hilda, nabiktima siya dahil sa sarili niyang pride at paboritismo. Nagsuggest ako na gumawa kami ng blotter report o incident report doon mismo sa function room. Ilagay na 400,000 pesos ang nawawala. Kung kaninong account galing at napunta. Nakiusap ako sa mga gwardya na maging saksi habang inire-record ni Quintin ang buong usapan sa cellphone. Nagpupumilit si Lian na umalis. Sabi ko, walang pumipigil sa iyo illegally, pero may questionableng galaw sa account ng kumpanya. Nasa iyo ring dumaan ang papeles ng bahay ng biyenan ko. May karapatan kaming ipablotter ito sa barangay at sa pulisya para maimbestigahan. Habang chinecheck pa ang phone, nadiskubre ko ang isang listahan ng mahigit 30 tao na inalok ni Lian at Bastian ng investment. Ang iba nagpadala na ng reservation fee, may nagbigay ng 10,000, may mahigit 100,000. Sa tabi ng mga pangalan, may notes kung gaano kalaki ang kakayahan nilang magbayad at kung madali ba silang utuin. Tiningnan ko si Bastian. Alam mo ba ang listahang ito? Nakayuko siya. Alam ko po na tinawagan sila. Pero inisip ko na pag may sasakyan na tayo, itutuloy na talaga natin yung negosyo. Mabagal akong nagsalita. Alam mo na wala pa kayong kontrata, walang kotse, walang kita, pero sinasabi mong nag-ooperate na kayo. Huwag mo nang tawagin ang sarili mo na biktima rito. Napaupo si Bastian na sapo ang ulo. Makalipas ang mahabang oras, mahina siyang sumagot. Gusto ko lang po sana na iba na ang tingin nila sa akin. Hindi ko naman naisip na magkakaganito. Tiningnan ni Quintin ang kapatid niya. Malamig ang boses, ngunit hindi na sumisigaw. Hindi mo inisip, kasi nakasanayan mo na laging may sasalo at aayos ng problema mo. Sinabihan ko si Quintin na tawagan na ang lahat ng nasa listahan, sabihin na may legal dispute ang project at ipatigil ang anumang transaksyon. Noong una, hiyang-hiya si Bastian at ayaw ipaalam. Pero, noong sinabi kong pag na-late tayo ng 1 oras, baka may maloko na naman silang tao, napilitan siyang ibigay ang contacts. May natawagan kami na magta-transfer pa lang sana. May nagalit na dahil nakapagbigay na. Bawat tawag, parang sampal sa mukha at pride ni Bastian. Dahil nakitang wala na siyang kawala, kinuha ni Lian ang bag niya at patakbong lumabas ng pinto. Hindi siya hinawakan ng gwardya pero hinarangan siya. Sinabing parating na ang mga autoridad, kaya kailangan niyang maghintay para maklear ang pangalan. Pagdating ng pulis at barangay, ibinigay namin ang mga printed chats, bank statements, at listahan ng investors. Inimbitahan si Lian para maimbestigahan. Sumama na rin si Bastian dahil siya ang humaharap sa paghahanap ng investors. Bago lumabas ng pinto, lumingon si Lian kay Bastian at ngumisi. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Kahit wala ako, maghahanap ka pa rin ng ibang paraan para maging fake na boss. Walang naisagot si Bastian, nakayuko siyang sumunod. Ang mga balikat ay nakabagsak na parang naubusan ng enerhiya. Pagkaalis nila, naiwang blanko si Nanay Hilda sa upuan, nakatulala at bumubulong. Gusto ko lang naman magkakotse siya gaya ng iba. Nakatayo si Quintin malapit sa pinto. Tinitingnan ng ina, bago sumagot sa tono ng matinding lungkot. Gusto niyo siyang makapantay sa iba, pero hindi niyo siya tinuruang mabuhay gaya ng iba. Inisip ko noon na pagkatapos maimbitahan sa presinto si Lian, at si Bastian naman ay kailangang magpaliwanag sa bawat halagang nakuha nila, baka magising na rin sa katotohanan si Nanay Hilda. Pero nagkamali ako. May mga taong, kapag nahaharap sa katotohanan, imbes na tingnan ang sariling pagkakamali ay naghahanap pa ng ibang masisisi. At sa kwentong ito, ako ang pinakamadaling sisihin. Kinahapunan, sunod-sunod ang pagring ng telepono ni Quintin. Mula sa pinakamatandang tiyuhin sa probinsya, sa isang tiyahin, hanggang sa malalayong kamag-anak na bihira namang magparamdam. Pare-pareho ang linya nila sinumbatan si Quintin na masyadong sunod-sunuran sa asawa, na ipinagtulakan daw ang matandang ina sa kawalan, sinira ang kinabukasan ng kapatid, at ipinaalam pa sa autoridad ang isyu na dapat ay pampamilya lang. Isang tiyuhin ang tahasang nagsabi, kung ano man iyan, dapat sa loob lang ng pamilya pinag-uusapan. Mag-ambagan para masolusyonan, tapos unti-unting pagbayarin si Bastian. Pinalaki niyo ang gulo ng asawa mo. Parang gusto niyo pang ipakulong ang kapatid mo. Hindi na masyadong nagpaliwanag si Quintin. Tinanong niya lang ito, Tito, alam niyo po ba kung magkano inutang niya? Kung bakit niya kinuha ang titulo ng bahay ni nanay? At kung ilang tao na ang hiningian niya ng pera?
Natigilan ang nasa kabilang linya at sinabing hindi daw niya alam ang buong kwento. Ang alam lang daw niya ay umiiyak si Nanay Hilda dahil ginigipit ko daw si Bastian at kinuha ko pa ang phone ni Lian para mambintang. Kinilabutan ako nang marinig ko iyon. Sa loob lamang ng ilang oras, nagawa ng baligtarin ni Nanay Hilda ang sitwasyon para magmukhang kaawa-awang ina at biktima si Bastian at ako ang masamang hipag, ang tungkol sa utang, titulo ng bahay. At ang listahan ng mga naloko ay itinago niya lahat. Pinatay ni Quintin ang tawag, napasapo sa mukha, at pagod na sinabing, hindi pa rin talaga naiintindihan ni nanay. Kinagabihan, nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng nanay niya at ipatawag ang mga pinakamalapit na kamag-anak para ipaliwanag ang buong kwento. Ayaw ko sanang sumama pero sabi ni Quintin, kung siya lang ang magsasalita, iisipin nilang inuudyukan ko lang siya. Pumayag ako at dinala ang kopya ng promissory note, voice recording, bank statements, at listahan ng inalok nilang investors. Pagdating namin, puno ang sala ni Nanay Hilda. Nakaupo siya sa gitna, maga ang mga mata, at punong-puno ng tissue ang lamesa. Pagkakita pa lang sa akin, umiwas na siya ng tingin ang dating ng isang taong inapi ng sobra. Isang tiyahin agad ang nagsalita. Val, kahit anong mangyari kapamilya pa rin natin sila. Pag-usapan nating ito ng malumanay, huwag mong gamitan ng mga papeles para ipitin ang biyenan mo. Hindi ako nakipagtalo. Ibinaba ko ang folder ko at kalmadong nagsalita. Hindi ko po hinihingi na paniwalaan ninyo ako agad. Ang pakiusap ko lang po, pakinggan nyo ang magkabilang panig. Pero biglang tumayo si Nanay Hilda at lumuhod mismo sa gitna ng sala. Humagulgol siya at nagmakaawa. Matanda na ako. Ang gusto ko lang ay magkaintindihan ang dalawang anak ko. Wala naman akong hinangad para sa sarili ko. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon si Bastian na umasenso. Tapos ayaw siyang tulungan ng manugang ko. Ipinaalam pa sa pulis at sinira ang pamilya natin. Nagkagulo ang mga kamay-anak. May nagtayo kay Nanay Hilda. May mga tumingin sa akin na parang napakasama ko. Isang matandang tiyuhin ang nagsabi. Malaki nga ang 1,000,000, pero kung maililigtas ang bahay at kapatid nyo, bawi na lang sa susunod. Pag nagkapera na, babayaran din niya kayo. Tiningnan ko ang lahat ng nasa kwarto at nagtanong ng dahan-dahan. Po, sino po sa inyo rito ang handang pumirma para saluhin ang utang na halos 2,000,000 o ibigay ang titulo ng sarili ninyong bahay kay Bastian para iligtas siya? Pakitaas po ng kamay. Natahimik ang buong sala. Ang matandang nagpayo kanina na magparaya kami ay biglang yumuko at humigop ng kape. Ang tiyahin na nagsalita tungkol sa pagmamahal sa kapamilya ay umiwas ng tingin. Hindi ako nakaramdam ng pagkapanalo, lungkot lang. Napakadaling gumamit ng mga salita tulad ng moralidad at pagmamahal kung ang isusugal ay hindi naman galing sa sariling bulsa. Kinuha ni Quintin ang cellphone at ipinarinig ang recording na nakuha namin kay Tomas. Umalingaw-ngaw ang boses ni Nanay Hilda sa buong sala. Kung hindi makabayad si Bastian, nandoon pa ang bahay ko. Kung kulang man, andyan ang panganay kong anak na tutulong. Hindi niya ako matitiis. Napatingin silang lahat kay Nanay Hilda. Namutla siya at nautal na sinabing na i-pressure lang daw siyang sabihin iyon. Inilapag ni Quintin ang promissory note at investment papers sa lamesa. Nilinaw niya na hindi pambili ng kotse ang 1,000,000, kundi papasok sa account ni Lian. Bukod pa roon, marami pang ibang tao na niloko si Bastian para makakuha ng pera. Kinuha ng isang tito ang papel at habang binabasa ito, palalim ng palalim ang pagkunot ng noo niya. Tumingin siya kay Nanay Hilda. Alam mo pala ang lahat ng ito, tapos tinawagan mo kami para isumbong ang mag-asawang ito? Hindi makasagot si Nanay Hilda. Humarap siya sa akin. Ang takot niya ay napalitan ng puot. Simula nang dumating ka rito, natuto nang sumagot si Quintin sa akin. Ginawa mo siyang walang puso. Mas mahalaga pa ang pera kaysa sa kadugo. Hindi pa ako nakakasagot nang bigla niyang hinawakan ang dibdib niya at natumba sa sahig. Nagkagulo ang lahat. May tumawag ng ambulansya, may nagpahid ng efficacent oil, at may sumisisi sa akin na inatake raw siya dahil sa akin. Lumuhod ako para tingnan siya. Gising naman siya at mabilis ang paghinga, pero walang malalang senyales ng stroke o heart attack. Ganoon pa man, isinugod pa rin namin siya sa ospital. Ayon sa doktor, hindi ito stroke o heart attack, kundi panic attack at stress dahil sa matinding tensyon at puyat. Habang pinapainom siya ng tubig ni Quintin, sinabi nito ng dahan-dahan, kung nagkasakit po talaga kayo, aalagaan ko kayo.
Pero huwag ninyong gagamitin ang sakit ninyo para pilitin kaming bayaran ang utang ni Bastian. Umiwas si Nanay Hilda at humarap sa pader ng walang imik. Inakala ko na tapos na ang issue ng araw na iyon. Pero pagsapit ng gabi, biglang tumawag si Tito Tonyo, kapatid ng biyenan kong lalaki. Narinig daw niya na papunta si Nanay Hilda para makipagkita sa ahenteng may hawak ng titulo ng bahay. Pipirma raw siya ng deed of absolute sale para ibenta ang bahay kapalit ng pagbayad sa utang ni Bastian. Dali-dali kaming bumiyahe. Pagdating namin doon, papalabas na ng gate si Nanay Hilda habang may bit-bit na brown envelope. Agad itong hinablot ni Quintin. Ma, alam niyo ba kung anong ginagawa niyo? Ibebenta niyo ang bahay natin? Umiyak si Nanay Hilda. Mas mabuti nang mawalan ng bahay kaysa makulong si Bastian. Matagal na tinitigan ni Quintin ang ina. Iligtas niyo siya ngayon. Buong buhay na siyang hindi magiging matino. Binuksan ko ang envelope para tingnan. Bukod sa kopya ng titulo at mga blankong papel na may pirma niya, may isa pang dokumentong nakapaloob isang huling habilin o last will and testament na ginawa daw 2 buwan na ang nakalipas. Nakasulat doon na ibibigay niya ang buong bahay at lupa kay Bastian at inaalisan niya ng mana si Quintin dahil hindi daw nito ginampanan ang tungkulin bilang panganay. Tumingala ako at tiningnan ang asawa ko. Walang sinabi si Quintin, pero ang sakit sa mukha niya ngayon ay mas matindi pa kumpara noong malaman niyang isinangla ang bahay. Inilapag ko ang dokumento sa mesa. Ang tanging maririnig sa silid ay ang ugong ng electric fan at ang mabibigat na paghinga ni Quintin. Binasa niya ang huling habilin mula simula hanggang dulo. Bawat salita ay parang kutsilyong pilit na sinusugatan ang mga sugat na matagal na niyang itinatago. Ang panganay na anak na maagang nagtrabaho, nagpadala ng pera para magbayad ng utang ng kapatid, nag-alaga sa nanay. Noong may sakit, tapos sasabihing hindi ginampanan ng tungkulin, nakatayo si Nanay Hilda malapit sa pinto. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng damit. Siguro alam niya kung gaano kasakit ang papel na iyon, pero pilit pa rin siyang nagdadahilan. Ginawa ko iyon para may mabalikan si Bastian. Ikaw may bahay at trabaho na, siya wala pa. Kung ibibigay ko sa kanya ang bahay na ito, patas lang. Nag-angat ng tingin si Quintin. Wala nang galit at sakit sa mukha niya, at ang pagiging kalmado niya ay mas nagpabigat sa kanyang mga salita. Ang pagbibigay ng bahay sa isang 30 anyos na pabigat sa pamilya ay tinatawag niyong patas? Tapos ako na bumuhay sa kanya ng maraming taon. Dahil lang sa hindi nagbigay ng 1 milyon ngayon, naging walang kwentang anak na? Kung gayon, anak ba talaga ang tingin niyo sa akin? O isa lang ATM na naglalakad? Umiyak si Nanay Hilda. Anak, huwag mo naman akong sabihan ng ganyan. Matanda na ako. Nag-aalala lang ako na baka sa huli ay walang matirhan si Bastian. Tiningnan ko siya at nagtanong. Ang huling habilin na ito ay 2 buwan nang nakapirma. Ibig sabihin ba, noong mga panahong iyon ay plano na ang pagbili ng kotse at kumpanya? Nanahimik siya at saka tumango. Lumalabas na si Bastian ang nagsabi sa nanay niya na kung may backup silang ari-arian, maniniwala ang investors. Sinabi niyang ipapangalan na kay Bastian ang bahay sa papel lang bilang patunay. Tiningnan ko kung sino ang saksi na pumirma. Isang pangalang hindi kilala ng sinuman sa pamilya. Ngunit nang i-check ko ang number, isa ito sa contacts sa phone ni Lian. Sabi ko kay Quintin, hindi lang ito para sa mana. Malamang gagamitin nila ito para palabasin na may karapatan na si Bastian sa bahay at itutuloy na ang pagbebenta nito. Nataranta si Nanay Hilda, sinabing wala siyang alam at pinirmahan niya lang ang sinabi ng anak niya. Hawak ni Quintin ang papeles at dahan-dahang nagsalita. Kung magbibigay ako ng 1 milyon ngayon, pupunitin niyo ba ang papel na ito? Nag-alangan si Nanay Hilda. Saka na natin pag-usapan ng bahay, unahin muna natin ang kapatid mo. Doon tuluyang namatay ang anumang natitirang pag-asa sa mata ni Quintin. Ibinaba niya ang papel at nagsalita. Mula ngayon, hindi na ako magbabayad ng kahit anong utang ni Bastian. Hindi ako pipirma sa anumang kumpanya niya. Hindi ako magiging garantor. At hindi ako magbibigay ng pera para bilhin ang pagmamahal niyo. Dinuro siya ni Nanay Hilda. Tatalikuran mo ba talaga ang kapatid mo? Hindi ko siya tatalikuran. Ibinabalik ko lang sa kanya ang pananagutan bilang isang matanda. Siya ang umutang, siya ang magbayad. Kung may sakit kayo, aalagaan ko kayo. Bibili ako ng gamot at pagkain. Pero hindi niyo pwedeng gamitin ang salitang utang na loob para obligahin akong maging tatay sa isang 30 anyos na lalaki. Sa galit ni Nanay Hilda, kinuha niya ang family picture frame na nasa altar at inihagis sa upuan. Sige, mula ngayon, kalimutan niyo nang may panganay pa ako.
Nakatayo lang ng matagal si Quintin bago niya pinulot ang frame at inaayos itong muli. Hindi siya nakipagsagutan. Kinuha na lang niya ang lahat ng dokumentong may kopya ng kanyang ID, pirma, at personal na detalye at inilagay sa bag. Sakto namang nagring ang phone ni Nanay Hilda. Nagpakilala ang caller bilang Mauricio, ang ahenteng may hawak ng titulo. Pagkarinig niya nito, lumayo siya, pero pinindot ni Quintin ang loudspeaker. Sabi ni Mauricio na ang papeles para sa bentahan ng lupa ay naipadala na sa isang third-party buyer. Kung gusto pa nilang tubusin ang bahay, kailangang maglabas ng pera ngayon din, kung hindi ay itutuloy ang pag-transfer ng titulo. Agad akong nagtanong, sino ang bumili? Magkano ang benta? Kailan pa pumirma si Nanay Hilda ng Special Power of Attorney? SPA. Natahimik ang kabilang linya. Saka sumagot si Mauricio ng pautal-utal na legal daw ang lahat ng papeles, voluntaryo daw na pumirma si Nanay Hilda, at ahente lang daw siya. Hiningi ko ang kopya ng SPA. Wala pang 5 minuto. May ipinadalang picture. Pag-zoom ko, kamukha ng pirma ni Nanay Hilda, pero ang nakalagay sa content ay ibinibigay niya ang buong karapatan sa isang estranghero na ibenta ang bahay at tanggapin ang bayad. Tinanong ko si Nanay Hilda kung naalala ba niyang pinirmahan ito. Namumutla siyang umiling. Binigyan niya ako ng mga blangkong papel, utal-utal niyang sabi. Sabi ni Bastian, pirmahan ko lang daw para sa bank loan. Siya na daw ang bahalang mag-fill up. Hindi ko naman binasa. Napapikit si Quintin. Alam kong ang mas masakit sa asawa ko ngayon ay hindi ang tungkol sa mana. Ginamit ni Bastian ang mismong pirma ng ina niya katulad ng pagbalak niyang gamitin ang pera ng kapatid niya, ginawang kapital sa lokohan ang tiwala ng sariling pamilya. Agad kong pinatigil ang transaksyon at inisave ang lahat ng ebidensya. Tinawagan ni Quintin ang isang kaibigang abogado para magpatulong. Nag-aalangan pa si Nanay Hilda. Takot na baka makulong ng tuluyan si Bastian pag ginawang legal ang hakbang. Humarap si Quintin sa kanyang nanay. Malalim ang boses. Mamili po kayo. Ipagtatanggol niyo ang bahay na pinaghirapan ni tatay? O patuloy kayong magtatakip para sa kanya hanggang sa mauwi kayo sa wala? Napahagulgol si nanay. Hawak ang ulo niya. Sakto namang tumawag si Bastian gamit ang number ng presinto, barangay. Hindi siya nangumusta kung okay ang nanay niya o ano nang lagay ng bahay. Dali-dali lang siyang nagsabi, Ma, bawiin niyo ang sinabi niyo na blanco ang pinirmahan niyo. Sabihin niyo na alam niyo ang pinirmahan niyo kundi lagot ako. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Hilda na nakahawak sa cellphone. Mahina siyang nagtanong, Bastian, alam mo ba kung saan ginamit ang mga papel na pinirmahan ko? Walang sumagot. Inulit ng nanay niya. Mas malakas ang boses. Tinatanong kita kung alam mo na kinukuha na nila ang bahay natin? Wala pa ring sagot. Pagkalipas ng ilang segundo, ibinaba ni Bastian ang telepono. Tiningnan ni Nanay Hilda ang patay ng screen bago unti-unting napaupo sa sahig. Sa unang pagkakataon, na-realize niyang ang anak na handa niyang ipagpalit ang buong pamilya para protektahan, ay itinuring lang din siyang isang asset na pwedeng gamitin. Pagka-check ko sa status ng papeles ng bahay, lumabas na 3 araw na itong na-file sa Registry of Deeds. Konti na lang at maililipat na ng tuluyan ang pangalan. Kung hindi namin agad mapatunayan na peke o gawa-gawa ang SPA, mawawala talaga ang bahay. Humigpit ang hawak ni Quintin sa envelope. Ngayong gabi, walang matutulog. Kailangan nating iligtas ang bahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo gagamit ng pera. Katotohanan ang ilalaban natin. Wala nang kumontra sa sinabi ni Quintin. Sinabi ko kay Nanay Hilda na uminom muna ng maligamgam na tubig at ipagtapat sa amin nang buo ang lahat ng beses na nagpapirma si Bastian sa kanya. Wala siyang pwedeng itago. Walang pwedeng ibawas dahil lang nahihiya siya o naawa sa anak niya. Pag may naiwan kahit isang pahina ng blangkong papel, pwedeng mapunta ang bahay sa iba bago pa namin ito mapigilan. Kahit galit at nasasaktan si Quintin, iginayak niya ang upuan para sa ina niya at pinunasan ang mga luha nito. Hindi ko kayo pababayaan, Ma, pero mula ngayon susunod na kayo sa akin. Huwag kayong tatawag kay Bastian, huwag kayong pipirma ng kahit ano, at huwag kayong makikipagkita ng mag-isa sa sinuman. Nanginginig ang mga labing tumango si Nanay Hilda. Siguro noon lang niya nakita na ang anak na tinakwil niya ang siyang tanging magliligtas sa kanya mula sa pagkawala ng kanyang bahay. Naghati kami ng gawain. Sasamahan ni Quintin ang nanay niya para magpasa ng Notice of Adverse Claim sa Registry of Deeds upang pigilan ang bentahan. Ako naman ay sa bahay maiiwan para mag-back up ng lahat ng ebidensya at medical records ng biyenan ko. Inutusan naman si Tito Tonyo na hanapin si Mauricio dahil pamilyar siya sa lugar.
Bago sila umalis, hinawakan ni Nanay Hilda ang kamay ko. Val, kung sasabihin ko ang lahat, makukulong ba si Bastian? Tiningnan ko ang maga niyang mata at nagsalita ng tapat. Hindi ko po alam kung hanggang saan aabot ito. Pero kung patuloy po kayong magtatago, hindi lang po bahay ang mawawala sa inyo kundi baka may madamay pang ibang tao na mawalan ng pera. Ang pagmamahal sa anak ay hindi ang pag-ako ng kasalanan nila. Yumuko siya. At sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot. Pagdating nila sa assessor's office at registry of deeds, nalaman nilang kumpleto na halos ang requirements ng mga manloloko. Nandoon ang SPA, deed of sale, IDs at notarized documents. Nag-video call sa akin si Quintin at ipinakita ang bawat pahina. Nang makita ni Nanay Hilda ang deed of sale, muntik na siyang himatayin. Totoong pirma niya iyon, pero ipinilit niya na hindi siya pumayag magbenta at wala siyang natanggap na down payment. Tiningnan ko ang notary date. Sakto ang petsa sa araw na nagpa-check up siya sa klinika dahil sa high blood pressure. Tandang-tanda ko pa dahil nasa out of town si Quintin, kaya si Tito Tonyo ang nagdala sa kanya sa klinika ng buong umaga. Paano siya pipirma sa opisina ng notary public na malayo sa klinika sa parehong oras? Ito na ang unang butas sa kwento nila. Kinuha ko agad ang picture ng resibo sa ospital na ipinadala niya dati sa group chat namin at ni-request namin ang CCTV footage ng klinika. Kung mapapatunayan naming nasa ospital siya, mababasag ang notaryo nila. Nakahinga ng maluwag si Quintin. Hindi niya sinumbata ng nanay niya. Sinabihan niya lang itong, "Ma, huwag kayong matakot. Pag nandito pa ang mga pruweba natin, may laban tayo." Sa kabilang banda, nahanap ni Tito Tonyo si Mauricio sa isang maliit na motel malapit sa terminal. Paalis na sana ito. Ipinagbigay alam agad niya sa pulisya para hindi na ito makaalis dala ang mga papeles. Noong una, sinabi ni Mauricio na fixer lang siya at galing sa kliyente ang lahat. Pero nang makita ang mga ebidensya, inamin din niyang si Lian ang nagbayad sa kanya para asikasuhin lahat. Si Bastian naman ang nagsupply ng mga blankong papel na may pirma ni nanay. Hindi raw kailangang umapir ng matanda, basta may pirma, okay na. Ang pinakamalala, ibinenta nila sa papel ang bahay sa halagang napakababa sa isang Carlos Quirino, isang dummy buyer. At ang down payment na ibinigay daw ay pumasok sa account ni Lian, hindi kay Nanay Hilda. Dito ko na-realize na gusto nilang nakawin ng tuluyan ng titulo. Ibenta ito ng mura, kuhanin ng pera, at takasan ng utang. Tiningnan ni Quintin ang nanginginig niyang nanay. Hindi na niya sinabi ang mga katagang, "Sinabi ko na sa inyo eh." Hinawakan niya lang ito sa balikat at sinabing, "May pag-asa pa ang bahay. Pero simula ngayon, manindigan na kayo sa katotohanan kahit masakit." Umiiyak na tumango si Nanay Hilda. "Papirmahin niyo ako ng reklamo, sasabihin ko ang lahat." Nang isulat niya ang pangalan niya sa complaint affidavit, matagal siyang napapikit. Alam niya na baka makulong si Bastian dahil dito, pero pinili niyang ipagtanggol ang totoo kaysa pagtakpan ang pagkakamali ng anak niya. Kinagabihan pagkatapos pumirma ni Nanay Hilda sa reklamo, halos wala nang nag-imik sa bahay. Nagluto si Quintin ng lugaw para sa ina at hinintay itong makainom ng gamot bago kami umuwi. Tahimik siya sa biyahe at nang nasa garahe na kami, saka lang siya nagsalita. Akala ko yung isanla ni nanay, ang bahay ang pinakamasakit. Mas masakit palang makita si nanay na siya mismong magpapakulong sa paborito niyang anak. Naiintindihan ko siya. Walang sino man ang may gustong mapahamak ang kapamilya nila. Pero kapag patuloy nating pinagtatakpan ang mali, mas lalong lalaki ang sakuna. Hindi naman kami ang nagtulak kay Bastian sa bangin. Siya mismo ang lumapit doon dahil sa kasakiman, pride, at pag-aakalang palaging may sasalo sa kanya. Wala pang isang oras. Tumawag si Bastian kay Nanay Hilda. Tiningnan ng matanda ang cellphone ng matagal. Balak niya sanang patayin ito, pero pinigilan siya ni Quintin. "Sagutin niyo ma, pero i-loudspeaker niyo. Wala nang taguan ng sikreto." Napalunok si Nanay Hilda at sinagot ito. "Ma, i-withdraw niyo yung reklamo." Boses ni Bastian na nagmamadali. "Sabihin niyo alam niyo ang pinirmahan niyo. Tulungan niyo ako ma, parang awa niyo na. Mapapahamak ako rito." Napapikit si Nanay Hilda. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Ngunit hindi na siya nagpanik at nangakong tutulungan ito katulad ng dati. Nagtanong siya ng mabagal, "Alam mo ba kung saan ginamit ang pinirmahan kong mga papel? Ibinebenta ba talaga nila ang bahay natin?" Tumahimik si Bastian. Sumagot siyang utal-utal. "Alam ko pong kailangan iyon ni Lian, para sa collateral. Hindi ko alam na ibebenta talaga niya. Akala ko pang display lang para mapaganda ang credit." Sumingit ako.
Bastian, ikaw ba ang nagbigay ng mga blangkong papel na may pirma ng nanay mo kay Lian? Natigilan siya. Andyan ba si Ate Val? Inulit ko ang tanong. Oo, nandito ako. Ikaw ba ang nagbigay? Pagkaraan ng ilang sandali, inamin din niya. Sinabi raw kasi ni Lian na para mag-invest ang mga tao, kailangang may maipakitang ari-arian ng kumpanya. Dahil hindi naman marunong sa papeles si nanay, pinalusot na lang niyang papirmahin ng blanko. Hindi niya raw alam na itutuloy pala nila sa pag-transfer ng titulo. Kumulo ang dugo ni Quintin. Ibinigay mo ang pinirmahang papel sa iba tapos sasabihin mong hindi mo alam? Akala mo ba ang pirma ni nanay ay scratch paper lang? Nagsimulang umiyak si Bastian. Isinisisi niya ang lahat kay Lian. Siya daw lahat ang nag-ayos ng papeles. Siya ang may hawak ng account. Siya daw ang sumunod lang dahil mahal niya ito at akala niya mag-aasawa sila. Pinutol ko agad siya. Huwag mong gawing biktima ang sarili mo. Oo, si Lian ang mastermind. Pero ikaw ang nag-post ng video na fake, nag-invite ng mga tao, kumuha ng pirma ng nanay mo, at pipiga sana sa amin na maglabas ng 1 milyon. Walang nakatutok na baril sa ulo mo. Noong ginawa mo iyan. Nanahimik si Bastian. Si Quintin naman ang sumunod. Ang boses niya ay higit sa galit. Ito ay purong sakit. Naalala mo pa ba yung mga posts mo? Sino ang nagyayabang na may kliyente ka na? Si Lian ba ang nagsalita nun para sa iyo? Umiiyak na sumagot si Bastian. Gusto ko lang makakuha ng puhunan. Pag may kotse na, pwede naman nating ituloy ng tama eh. Sabi ko, lahat ng panloloko, nagsisimula sa salitang pansamantala, pero totoong pera ang kinuha mo sa kanila. Totoong bahay ng nanay mo ang isinugal mo. Habang naririnig iyon ni Nanay Hilda, tinitigan niya ang cellphone na parang hindi niya kilala ang anak niya. Umiiyak siyang nagsalita. Maling-mali pala ang pagmamahal ko sa iyo. Iniligtas kita palagi para akalain mong may tutulong lagi sa iyo. Pero mula ngayon, hindi na ako sasama sa mga kasalanan mo. Nagmamakaawa si Bastian. Ma, wag niyo akong iwan. Pakiusapan niyo si Kuya Quintin na maglabas ng pambayad sa mga tao para mapababa yung kaso ko. Mabilis na sumagot si Quintin. Wala akong ilalabas na kahit anong pambayad para takpan ang kalat mo. Pero kung magsasabi ka ng totoo, ilalabas mo lahat ng dokumento at pipigilan mo na may maloko pang iba. Tutulungan kita na humanap ng abogado para asikasuhin ng tama ang kaso mo. Iyon lang ang hangganan ng kaya kong gawin. Lalo pang umiyak si Bastian. Paano na daw ang future niya kung wala silang pambayad? Kalmadong sinagot ni Quintin, ang future mo ay hindi nasira ngayon. Nagsimula itong masira noong pinili mong magsinungaling. Kung gusto mong kamag-anak kung anong natitira, panindigan mo ang mga maling ginawa mo. Pinilit naming hingin kay Bastian ang lahat ng passwords, contacts, lists ng mga mag-invest at conversations nila ni Lian. Noong una ay natatakot siya dahil baka idiin palalo si Lian at madamay siya. Pero sinabi kong bawat oras na nagtatago siya, may maloloko pang iba, kaya siya pumayag. Ibinigay niya ang cloud storage kung saan nandoon ang voice recordings, kung paano turuan ni Lian si Bastian, kung paano lokohin ang mga investors. Naghanda pa nga si Lian ng isang tao na nagpanggap na representative ng korporasyon para mag-confirm sa telepono ng mga peking contracts nila. Inamin ni Bastian lahat. Akala raw talaga niya, diskarte lang yun. Dito na halos nawalan ng emosyon si Quintin. Tinitigan niya na lang ang screen. Hindi ka naman bobo eh, sabi ni Quintin. Ginamit mo lang ang talino mo sa maling paraan. Dahil sa mga documents, napigilan namin ang ilang transfers na magaganap sana the next morning. May mga nagalit. May nakahinga ng maluwag. Pinaliwanag ko kay Bastian na ang ginagawa niya ngayon ay hindi para maging bayani, kundi ito lang ang basic na dapat niyang gawin dahil sa mga gulong pinasok niya. Oo ate, intindi ko. Sagot ni Bastian ng pabulong. Sa unang pagkakataon, wala siyang sinabing excuse na, pero, nang gabing iyon, kumuha ng abogado si Quintin para kay nanay, at para mapadali ang pagsuko ng ebidensya ni Bastian. Bago natapos ang tawag, humingi si Bastian ng papel at ballpen. Susulat daw siya ng affidavit at aaminin ang lahat. Sa huling bahagi ng sulat niya, may linyang tumatak sa akin. Alam ko pong mali ang ginagawa ko pero itinuloy ko dahil sa kasakiman, yabang, at tiwalang sasaluhin ng pamilya ko ang aking mga pagkakamali. Siguro iyon ang unang pagkakataon na tinawag ng tama ni Bastian ang sarili niyang sakit. Nang maisurrender ni Bastian ang lahat ng ebidensya, bumilis ang takbo ng mga pangyayari kaysa sa inaasahan namin. Hindi lang basta napatunayan na kasabwat si Lian, kundi may pruweba na may sarili itong exit plan bago pa man pumutok ang bulkan ng utang. Si Bastian,
Habang naniniwala na magkakabusiness sila, hindi niya alam na palihim nang nagko-convert ng dollars si Lian para tumakas. Kinabukasan ng umaga, tinawagan si Quintin para sa additional documents para sa kumpanya. Dito namin nakita ni Quintin na hindi lang 400,000 pesos ang inilabas ni Lian. May mga deposit fee na galing sa reservation ng investors, pati ang maliit na down payment noong bumibili daw ng bahay ni Nanay Hilda. Pinaikot-ikot niya sa iba't ibang dummy accounts bago ipinasok sa iisang bulsa. Hindi ito bigla ang plano ni Lian. Pinag-isipan niya talaga itong maigi. Bago magtanghali, may balita na nag-check out si Lian sa kanyang tinutuluyan. Sabi ng landlord, nagmamadali raw ito at sumakay sa isang sasakyan na naghihintay. Iniwan ang mga murang damit pero lahat ng gadgets at ebidensya ay dala niya. Nataranta si Bastian noong malaman ito. Tinawagan niya si Lian ng tinawagan pero patay na ang phone. Wala na rin ang mga social media accounts niya. Deleted na pati mga pictures nila na parang hindi sila nagkakilala kailanman. Natahimik si Bastian nang matagal at bumulong. Matagal na niya pala akong planong iwan. Tiningnan siya ni Quintin, hindi ang pag-iwan sa'yo ang nakakatakot dito. Ang nakakatakot ay kung gaano karaming tao ang dinala niyo sa kapahamakan dahil sa planong ito. Nakayuko lang si Bastian. Dahil sa location ping at info galing kay Toby Buenaflor, nakita ng mga otoridad si Lian sa isang maliit na motel bago pa siya makalayo. Noong mahuli siya, nagdahilan siyang nagtatago lang daw dahil chinachat, hinaharas daw siya ng pamilya ni Bastian. Pero nang halungkatin ang mga maleta niya, nandoon ang maraming SIM cards, dollars, listahan ng mga iniskam, at mga peking papeles na ginamit sa bahay ni Nanay Hilda. At nakita din doon ang folder na may mga dummy contracts at script na ibinigay niya kay Bastian pang-uto sa mga kamag-anak. Mabilis na nakarating kay Nanay Hilda ang balita. Nakaupo siya sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa. Hindi na siya umiyak ng palahaw. Sabi niya sa akin, "Sinisi pa kita dati, noong ayaw mong magbigay ng pera. Kung lumambot pala ang puso mo noon, baka hindi lang bahay ang nawala sa atin kundi pati ang buong 1,000,000. Sagot ko. Lumabas na rin po ang totoo. Bing, wag niyo pong isipin na laging pera ang solusyon sa pagtulong. Minsan, mas napapasama pa kapag pera ang ginagamit pantakip sa kasalanan. Pilit na sinisisi ni Lian si Bastian. Noong inimbestigahan siya, kesyo pangalan lang daw niya ang ginamit. Pero sa lahat ng voice records, si Lian ang nagdidikta ng gagawin nila. Nandoon din ang text niya kay Tomas Magsino na, "Ipitin niyo lang yung nanay. Pag natakot yan, bibigay din sa atin yung titulo." Si Tomas Magsino ay inimbestigahan din sa usapin ng pananakot at usurious loans. Noong una, pilit niyang idinidepensa na umutang lang si Bastian at nangongolekta lang siya. Pero dahil sa mga chats, malinaw na alam ni Tomas ang kalakaran at hinihintay niya talaga na mapasa kamay niya ng mura ang bahay ni Nanay Hilda. Si Mauricio na fixer, napatunayang binayaran para ipasa ang papeles kahit wala sa harap niya ang may-ari ng property. Sa huli, bawat isang nanlamang ay may pananagutan. Wala silang ligtas. Ang pinakamahalaga para sa pamilya namin na i-freeze ang bentahan ng bahay. Nanatili ito sa pangalan ni Nanay Hilda. Pagkarinig ng balitang iyon, nanginginig na napaluha ang matanda at nagpasalamat sa kanyang panganay. Hindi na nanumbat si Quintin. Sinabi niya lang na, "Ligtas na ang bahay. Pero mula ngayon, bahay na sana nating ito ng katotohanan at hindi bahay para magyabang." Kinahapunan, pinunit ni Nanay Hilda ang kanyang huling habilin. Sabi niya ipapangalan na daw kay Quintin at gagawin ng patas lahat. Pero tumanggi si Quintin, "Hindi ko po kailangan ng pamana. Ang kailangan ko lang po ay wag niyong gantimpalaan ang mali at wag niyong parusahan ang gumagawa ng tama." Tumango si Nanay Hilda, puno ng pagsisisi. Sinampahan ng kaso sina Lian, Tomas at Mauricio ayon sa kani-kanilang naging papel sa scam. Bagamat nakipagtulungan na si Bastian sa pulis, hindi siya lusot dahil siya mismo ang naghanap ng mga maloloko at nagbenta ng false promises. Isang gabi tumawag si Bastian sa nanay niya. Pagod ang boses, "Ma, patawad po." Nakapikit si Nanay Hilda. Tumulo ang luha, pero hindi na niya sinabi ang, "Ililigtas kita anak." Sagot niya lang, "Kung nagkasala ka, panagutan mo. Nanay mo pa rin ako, pero hindi ko nagagawing tama ang mali mo." Gumawa ng paraan si Nanay Hilda, ibinenta niya ang isang maliit na lote niya sa probinsya na mana niya sa mga magulang niya. Inilaan niya ito para isauli sa mga na-scam ni Bastian bilang restitution. Hindi man nabayaran ang lahat,
Ipinakita niya ang kanyang sinseridad na hindi siya gagamit ng pera ni Quintin o pera ng iba para maglinis ng kalat. Si Quintin naman, naging patas na, tumutulong sa maintenance at gamot ng nanay niya, pero walang labis at walang abono pagdating sa kapatid niya. Sumulat din si Bastian mula sa kulungan. Nakikiusap siya na patawarin ng mga taong naloko niya, na sinabi niyang paglabas niya, magtatrabaho siya kahit anong mabayaran lang sila. Noong mabasa ni Quintin, sabi niya sa ina, ang paghingi ng tawad ay umpisa pa lang. Sa gawa pa ring makikita kung magbabago siya. Pumunta si Nanay Hilda sa bahay naming isang hapon. May dalang isang supot ng pechay at ilang piraso ng suha. Nakaupo siya ng matagal at panay ang himas sa hawakan ng supot. Maya-maya'y nagsalita siya. Hindi ko hinihiling na makalimutan ninyo lahat, Val. Ang hinihiling ko lang ay sana, sa natitirang mga taon ko, wag na kayong matakot kapag nakikita nyo ang pangalan ko sa cellphone nyo. Nasapo ko ang dibdib ko. Naalala ko ang takot na binigay ng hating-gabing tawag na iyon. Ngunit ngayon, ramdam ko rin ang pagsisisi niya bilang isang inang nagkamali sa pagpapalaki ng anak. Sinalinan ko siya ng tsaa at sumagot, wala po kayong kailangang patunayan sa amin. Pag may problema, sabihin niyo po ng totoo. Kung wala tayong pera, edi wala. Kung may maling ginawa, edi sabihing mali. Mas masarap pong mabuhay sa totoo kaysa sa bahay na punong-puno ng pagpapanggap. Tumango siya, namumula ang mata, pero hindi na siya umiyak ng hagulgol. Nagbago na rin si Quintin, hindi na siya nagtitiis ng tahimik. Ngayon, bawat desisyon na involving ang pamilya, kami ng dalawa ang nag-uusap. Naintindihan na niya na ang pananahimik sa harap ng mali ay hindi pagrespeto sa magulang kundi konsentidor. Wala nang kompetisyon. Walang nanalo sa akin, sa biyenan ko, o sa asawa ko. Nailigtas lang namin ang bahay, ang pinaghirapang pera, at naisalba ang iba pang tao sa patibong na inihanda sana sa kanila. Sa pagkakataong ito, nalaman namin kung sino talaga ang mahalaga. Madalas kong maalala ang sinabi ni Quintin ng gabing iyon. Wala naman siyang kapansanan para hindi niya mabili iyan ng sarili niya. Dito nag-umpisa ang pagbabago ng lahat. Kung hindi sana siya umimik at pikit matang nagbigay ng 1,000,000, wala na ang ipon namin. Wala na ang bahay ni Nanay Hilda at patuloy na iisipin ni Bastian na ang pamilya niya ay bangko niya. Ang matapang naming pag-ayaw ang nagpasabog ng lahat ng kasinungalingan. Masakit mang aminin. At kahit muntik nang masira ang pamilya, iyon ang nagturo sa isang ina na hindi sagot ang pagtatakip ng kasalanan ng anak. Sa isang kapatid na huwag akuin ang lahat ng obligasyon at sa isang tiwaling anak na harapin ang parusa ng kanyang mga desisyon. Mula sa balcony ng aming kwarto, tinitingnan ko ang palubog na araw. Lumapit si Quintin, niyakap ako mula sa likod at nagtanong, galit ka pa ba kay nanay? Tumingin ako sa malayo at sinabing, oo, may galit pa, pero ayoko nang dalhin iyon habang buhay. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Sa buhay, ang taong naghahasik ng kasakiman ay aani ng kapahamakan, pero kung marunong kang huminto, umamin ng mali at akuin ang iyong responsibilidad, may pag-asa pa. Ang matibay na pamilya ay wala sa laki ng ipon sa bangko o sa ganda ng kotse sa garahe. Nasa pagiging totoo ito at sa pagrespeto at hindi pag-abuso sa tiwala ng isa't isa.